Isang mag-asawa ang masayang magkasamang nag-oorganisa ng kasal at naghahanda sa pagbigkas ng panata upang magkasama habang buhay. Biglang napansin ng nobyo na may isang ilay sa labas na paparating upang guluhin ang kasalan. Nang tumakbo ang nobyo sa labas, nalaman niyang ito pala ang kanyang tunay na ama. Hiniling ng ama sa nobyo, nabigyan siya ng kaunting pera para bumili ng gamot, at ipinakita pa ang kamay na puno ng mga bakas ng karayom. Kinuha agad ng nobyo ang pera mula sa kasalan at ibinigay ito sa ama. Upang umalis ito ng mabilis dahil nakikita ito ng buong pamilya ng nobya, na may mga matang hindi makapaniwala nang hilahin palayo ang ama. Nakaramdam ng matinding kahihiyan at pagkailang ang nobyo, habang ang nobya at ang pamilya ng kanyang asawa ay hindi rin alam kung saan ilalagay ang mukha sa harap ng mga bisitang naroon sa seremonya. Lumipas ang mga taon at nanatiling magkasama at masaya ang batang mag-asawa. Isang araw sinabi ng asawang pulis sa kanyang asawa na nailipat siya ng trabaho sa unit ng seguridad sa Seoul noong gabing iyon. Pareho silang pumunta sa bahay ng pamilya ng asawa para kumain. Ang mga miyembro ng pamilya ng asawa ay wala, kundi mga lata at badge na nakasuot sa katawan ng biyenan na ngayon ay tinanong si Junmo kung kamakailan ay nakipag-ugnayan ba siya sa kanyang ama na nagpababa kay Junmo ng ulo upang ipagpatuloy ang pagkain. Sinabi ng bayaw na may panunuya kay Park Junmo, asawa ng kapatid niya. Nakaka-promote lang bilang opisyal at nailipat sa Seoul para magtrabaho. Habang ikaw, bakit nananatili kang simpleng inspektor lang? Sinagot ni Eun Chon ang kanyang asawa upang ipagtanggol siya. Huwag mong isipin na dahil mataas ang ranggo mo ay bababaan mo ang iba. Kung noong nagkolehiyo ako at tinanggap ng eskwelahan ng pulis ang mga babae, ay baka naging hepe na rin ako tulad mo at sinaway ng biyenan at sinabi, pupuntahan ko ang nanay ninyo sa ospital. Nang makabalik sa apartment ng mag-asawa kung saan sila nakatira, pinakalmahan ni Eun Chon ang kanyang asawa. Ganyan talaga ang kuya ko. Sa susunod, mas gugustuhin ko pang dumalaw sa nanay sa ospital kaysa pansinin mo ang tungkol sa tatay. Naalala ko ang sinabi ko tungkol sa tatay mo kanina. Isang araw habang hinuhuli ang mga petty criminal sa probinsya, kung saan siya nagtatrabaho, nakita ni Park Junmo ang isang kuya na hepe ng pulis sa Seoul, na dumating sakay ng kotse para hanapin siya. Nang mag-usap sila, tinanong ng hepe na si Son si Junmo kung gusto niyang mailipat sa Seoul para malapit sa asawa. Pagkatapos, binigyan si Junmo ng mga dokumento tungkol sa isang gang na nangangalakan ng droga na pinamumunuan sa Gangnam. At hiniling kay Junmo na maging undercover at makihalubilo sa kilalang gang na ito. Kung magtagumpay, mahuhuli rin natin ang mga nangangalakal mula sa Japan. Ngunit tumanggi si Junmo dahil ayaw niyang maging kriminal para hulihin ang mga kriminal. Kung malaman ito ng pamilya ng asawa ko, sasabihin nila na puro kabaliwan ang ginagawa ko. Sinabi ng hepe, kung hindi natin sila pipigilan, maraming tao sa buong bansa ang magiging katulad ng tatay mo. Ngunit matigas pa rin si Junmo sa pagtanggi sa misyon na ito. Kinuha ni Junmo ang mga dokumento pabalik sa himpilan ng pulis at nakita ang isang lalaki na personal na pumunta sa maliit na himpilang ito para hanapin siya, at ito pala ang punong prosecutor sa Seoul. Sinabi ng punong prosecutor na si Chow kay Junmo, hiniling ko kay Hepe Son na ipakilala ang isang na akma sa investigasyong ito, at inirekomenda kanya sa akin. Parang alam ng lahat ng mataas na pulis ang nangyari sa kasal mo, kaya sa loob ng maraming taon walang gustong mag-promote sa anak ng isang adik. Narinig ito ni Junmo at unti-unting nasaktan, kaya mabilis siyang umalis. Ngunit ng gabing natutulog kasama ang asawa, labis na nagdalawang isip si Junmo. Iniisip at naalala ang mga pangako ng promosyon kung matatapos ang misyon na ito, na sinabi sa kanya ng punong prosecutor pagkatapos nang tiningnan ang pagkakaiba ng mga badge sa balikat niya kumpara sa asawang si Eun Chon. Kaya kinabukasan nagpa siya si Junmo na sumama kay Hepe Son sa isang lihim na silid upang makipagkita sa punong prosecutor. Matapang na nagbigay ng kondisyon si Junmo sa punong prosecutor. Hindi ko kailangan ng bonus, pero itaas mo ako ng 2 ranggo dahil malinaw na ako ang pinakadelikado sa kasong ito. Pagkatapos nito, baka mas mataas pa ang promosyon mo. Sumang-ayon ang punong prosecutor sa hiling ni Inspector Park Junmo at sinimulan ang trabaho. Ang layunin natin ngayon ay hanggang sa Gangnam, isang kilalang organisasyon ng kalakalan ng droga sa Gangnam na may pakikipagtulungan sa Japan. Ang pinuno ng organisasyong ito ay si Jonggi Chan, at ang mga pangunahing tauhan ay dating mag-aaral na nagtapos sa iisang high school kasama ang pinuno. Kaya itinuring nila ang isa't isa bilang pamilya mula pagkabata. Sa isang pagkakataon, ibinagsak ni Jonggi Chan ang isang gang ni Sergeant Giang para sakupin ang Gangnam, at ang isang matalik niyang kaibigan na si Kun Taeho ay napatay. Ngayon, magpapanggap kang pinsan ng yumaong si Kun Taeho. Ang pangalan mo ay Kun Sung Ho, at kailangan mong makapasok sa kilalang gang na ito. At 2 taon na ang nakalipas noong 1975. Ang pinuno ng gang sa Gangnam ay si Jonggi Chon. Noon, isa siyang sikat na izigi na madalas nag-operate sa mga nightclub sa Gangnam. Lahat ng mga kriminal na pumupunta para magsaya at manggulo sa nightclub ay nagiging maingat at takot sa isang salita lang ni Jonggi Chon. Kaya sinadya ni Sergeant Giang na lapitan si Jonggi Chon upang hikayatin siya at ang mga kaibigan niya na sumali sa kanyang gang. At nangako na gagawin si Jonggi Chon na may-ari ng nightclub pagkatapos ng 1 taon bilang tauhan niya. Dahil sa matamis na pangakong ito, sumang-ayon si Jonggi Chon na sumali sa gang ni Sergeant Giang. Kaya pagkalipas ng 1 taon, naging kilalang tagapamahala si Jonggi Chon sa mga nightclub ni Sergeant Giang. Ng araw na iyon, pumunta si Jonggi Chon kay Sergeant Giang upang hingin ang katuparan ng pangako dahil lumipas na ang 1 taon. Ngunit binago ni Sergeant Giang ang usapan at hiniling kay Jonggi Chon na maghintay pa. Imunungkahi ni Jonggi Chon sa boss ang isang plano sa negosyong lubhang kita.
Nagtatrabaho ako sa nightclub ng maraming taon kaya alam ko na maraming addict doon. Kung kontrolin natin ang pamamahagi ng droga sa kanila, makakakuha tayo ng malaking pera nang marinig ito ni Sergeant Giang. Sinampal niya ng malakas si Jung Gichon at malakas na sinigawan. Ako si Sergeant Giang, ang chairman ng gangnam na ito. Gusto mo bang mamatay at sinabi mong magbenta ako ng droga? Tinipo ni Jung Gichon ang 3 pinakamalapit niyang tauhan upang pag-usapan ang plano sa pagpapabagsak kay Sergeant Giang. Ginamayan ng isang tauhan si Jung Gichon upang makipagkita sa isang kilalang kriminal na si Soyao na nangako kay Jung Gichon na pamahalaan ang 2 nightclub sa Gangnam. Kung tutulungan siya nitong ibagsak si Sergeant Giang at dominahin ang buong Gangnam. Umaga noon dinala ni Sergeant Giang ang lahat ng miyembro ng kanyang gang sa isang hotel upang dumalo sa isang pagtitipon ng unyon ni Sergeant Giang. Nang gabing iyon nang ang lahat ng miyembro ng grupo ay nasa kwarto na para matulog. Lahat ng tauhan ni Jung Gichon ay nakabihis na at handa nang lumaban. Sinimulan ni Kun Taeho ang pagbibigay ng senyas upang ang gang ni Soyao ay makapasok sa loob. Pagkatapos ay pinutol ang lahat ng surveillance camera. Sinimulan nilang hawakan ang mga pamalo, bawat isa ay may dala. At buong tapang na umakyat pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sa lahat ng kwarto upang patayin ang mga tauhan ng gang ni Sergeant Giang dahil sa biglang pag-atake. Nahinaan ang mga miyembro ng gang na ito at unti-unting natumba. Isinagawa ng isa ang pag-activate ng fire alarm upang tipunin ang mga miyembro ng kanyang gang para makabawi. Lumitaw si Sergeant Giang at nalaman na si Jung Gichon ay may balak magmalaki. Parehong panig ay nagsimulang maglabanan upang makita kung sino ang karapat-dapat na maging gang na mamuno sa Gangnam. Ngunit ang gang ni Sergeant Giang ay nagpakita ng kahinaan at halos lahat ay natumba. Si Sergeant Giang kasama ang isang tauhan ay tumakas sa isang kwarto at tinangkang tumalon pababa, ngunit masyadong mataas ang distansya. Pinangunahan ni Jung Gichon ang mga tauhan na sumugod sa pinto lumaban si Sergeant Giang. Pagkatapos ay nakatakas din siya, tumakbo siya pababa sa conference room. Ngunit hinabol siya ni Soyao nang lumingon siya sa likuran. Ay sinalubong siya ni na Jung Gichon at Kun Taeho. Sumuko si Sergeant Giang at tinanggap na ibigay ang Gangnam sa kanila. Kinuha ni Kun Taeho si Sergeant Giang. Ngunit dahil gusto niya ang gininto ang relo na suot nito, kinuha niya ito at tinulak paluhod si Sergeant Giang. Habang nakahiga si Giang sa sahig, kinuha niya ang isang gunting at sinaksak ito sa tiyan ni Kun Taeho. Lumapit si Jung Gichon kay Kun Taeho at natuklasan na ang matalik niyang kaibigan ay hindi na humihinga. Kaya lumapit siya at tinapos na ang dating amo ng mga nightclub sa Gangnam. Pagkatapos pumunta si Jung Gichon kay Busan Boss at nagulat na si Sergeant Giang ay may balak magmalaki sa iyo at sumama sa gang ng J-Girl sa Seoul. At may mga larawan akong patunay na naging magkaibigan sina Sergeant Giang at si Sung Kiso ng gang ng J-Girl. Sinabi ni Jung Gichon, hindi ko alam kung nasaan na si Sergeant Giang ngayon. Pinatay niya ang sariling pamilya at nawala na. Sinabi ni Jung Gichon sa Busan Boss, kung payagan mo, ako ang pumalit sa posisyon ni Sergeant Giang sa Gangnam. Bibigyan kita ng 500,000,001 bawat buwan. Narinig ng amo ang napakalaking pangako. Kaya pumayag siya sa hiling ni Jung Gichon. Kaya mula noon si Jung Gichon ang naging amo ng gang na namuno sa Gangnam. Si Junmo ngayon ay humiling ng sick leave sa police station, kung saan siya nagtatrabaho gamit ang dahilan na may asthma. Pagkatapos ay pumunta si Junmo sa isang restaurant na pinamamahalaan ng gang ni Jung Gichon, kung saan madalas silang kumain. Matapang na hiniling ni Junmo sa manager na ipatawag ang may-ari ng restaurant. Alam ko si Jung Gichon ang may-ari. Tawagin mo siya ngayon para sa akin. Pagkatapos ay 2 goons ang dumating at pinaalis si Junmo. Sinabi ni Junmo, kung tatayo ako babagsak kayong 2. Pagkatapos ay sunod-sunod niyang binagsak ang 2 ito ng mabilis at malinis at muling tinawag si Jung Gichon. Dito ka nabilis sa oras na iyon sa kotse. Nakatanggap ng tawag si Jung Be, tauhan ni Junggi. Kaya sinabi niya kay Jung Gichon, may isang baliw na nanggugulo sa restaurant at hiniling na makipagkita sa Big Boss. Pagkatapos maraming goons ang dumating bilang suporta at pumasok upang harapin si Junmo. Si Junmo ay nag-iisang lumaban sa bawat goon at sinira ang paligid habang patuloy na hiniling na makita si Jung Gichon ang Big Boss. Si Jung Gichon kasama ang 3 pinakamalapit niyang tauhan ay dumating sa restaurant upang tingnan kung sino ang baliw na nanggugulo. Umupo rin ang Big Boss sa mesa upang makipag-usap kay Junmo. Sinadya ni Junmo na ilagay ang kamay sa mesa upang makita ng Big Boss ang relo na suot niya. Napansin ito ni Jung Gichon at napagtanto na ito ang relo na dating suot ni Taeho. Kaya tinanong niya, sino ka? Paano mo nakuha ang relong ito? Narinig ko na namatay siya bago sumama sa inyo. Nakita niyo na ba kung sino ang pumatay sa pinsan ko? Ang kaibigan niyo namatay, mga hayop kayo. Nakita ang kayabangan ni Junmo. Ang 3 tauhan ay nainis ng husto. Pagkatapos binigyan ni Jung Gichon si Junmo ng business card ng kanyang opisina at sinabi kay Junmo na pumunta para pag-usapan si Taeho. Pagkatapos ay pinayagan siyang umalis. Lumakad palabas si Junmo at sinabi kay Hepeson, magaling ang acting ko, di ba? Si Jung Gichon ay pumunta kay Taeho, si ama ni Taeho, upang tanungin kung may pinsan ba talaga si Taeho. Sinabi ng ama ni Taeho, may pinsan ang anak ko na si Jungho, magkasundo sila mula pagkabata. Ngunit si Jungho ay naglayas para mangisda kaya nawalan kami ng kontak. Kamakailan lang siya dumating dito at tinanong ako tungkol kay Taeho. Nagulat siya ng husto. Ibinalik ni Taeho ang pera kay Jung Gichon at sinabi, hindi ko ginamit kahit 1 sentimo ng binigay mo. Sa susunod, huwag ka nang bumalik dito. Nakikita kita, naaalala ko ang anak ko at galit na galit ako sa inyo.
Pagkatapos si Jung Gi-chon at si Jung Bae ay umalis na rin. At bago yun si Junmo ay nakipagkita kay Taeho Tatsi upang ihanda ang lahat. Kinabukasan hinanap ni Junmo ang opisina ni Jung Gi-chon. Pagkapasok sa pinto sinalubong siya ng mga goons pagkatapos. Umupo siya at nakipag-usap kay Jung Gi-chon. Binigyan siya ni Jung Gi-chon ng supot na puno ng pera at hiniling sa kanya. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ni Taeho para manloko ng iba. Sinigawan ni Junmo ang big boss ng hayop ka at ibinagsak ang pera sa sahig. Na ikinagalit ng gusto ng tauhan ni Jung Gi-chon. Tumalikod si Junmo para umalis ngunit pinigilan ng head goon. Pagkatapos ilang goons ang sumugod kay Junmo. Lumaban siya ngunit natamaan ng sipa sa paa at natumba. At patuloy na binugbog hanggang masira ang paso. Tumayo si Junmo at nakabawi ng bagong lakas. Kaya mas mabangis siyang lumaban at natumba ang ilang goons. Kinuha ni Junmo ang isang ashtray at hinampas ito ng paulit-ulit sa mukha ng isang goon. Nang magsalita si Jung Gi-chon saka lang tumigil si Junmo. Sinabi ni Junmo ng harapan sa Big Boss, binigay sa akin ng tatay ni Taeho ang relong ito at sinabi na huwag akong maghiganti. Ngunit naawa ako sa kapatid ko dahil akala niya kaibigan niya kayo. Kukunin ko ang pumatay kay Taeho ibinigay ni Junmo ang relo sa Big Boss. Umalis si Jung Gi-chon at nang gabing iyon dalawa sa mga miyembro ng gang ni Jung Gi-chon ay nakakita kay Junmo na namimigay ng flyers. Tinanong ng pulang buhok ang isang may-ari ng tindahan at nalaman na si Junmo ay namimigay ng flyers para hanapin ang suspect na pumatay kay Taeho si Sergeant Yang. Nang makita na umalis na ang dalawang ito, itinapon ni Junmo ang mga flyers sa lupa. Si EFA Song isang tauhan ay nagdala ng supot ng pera papuntang Busan upang ibigay kay Busan Boss. Dahil ito ang buwan ng bayad na kailangang ibigay ni Jung Gi-chon para makontrol ang Gangnam. Kinuha ng amo ang isang pera upang gantimpalaan si EFA Song. Pagkatapos hinanap niya si Hando, isang dating malapit na tauhan ni Sergeant Yang. Nang sinakal siya nito, sinabi ni EFA Song pumunta ako rito para makipagtulungan sa'yo. Pagkatapos sinimula ni EFA Song nasiraan ang kanyang big boss si Jung Gi-chon na iyan. Kumikita na siya ng malaking pera bawat buwan, nagpapadala siya ng daan-daang milyon kay Busan Boss. Ngayon tinatrato niya ang iba na parang basura. 15 taon na kaming magkaibigan. Pero tinatrato niya ako na parang alipin, tulungan mo akong ibagsak si Jung Gi-chon. Magkasama nating kukunin ang Gangnam, buntis na ng 8 buwan ang girlfriend ko. Kaya kailangan ko ng mas malaking pangarap para maging haligi ng pamilya. Pumunta ka kay Busan Boss para humingi ng pahintulot na buuin muli ang dating gang. Sa Busan habang ako naman ang maghahanda ng lahat sa Gangnam. Si Hando ay nagsuot ng suit at pumunta upang makiusap. Kay Busan Boss na payagan ang kanyang gang na pamahalaan ang negosyo ni Jung Gi-chon. Sinabi ng amo si Jung Gi-chon, buwan-buwan ay nagpapadala ng sapat na pera sa akin. Sinabihan din ako ng kapatid ko sa Japan na huwag galawin ang batang iyon. Si Hando ay nangako, kung payagan mo kaming pamahalaan ang Gangnam bawat buwan, magpapadala kami sa iyo ng doble ng pera na ibinigay ni Jung Gi-chon. Narinig ng amo ang tungkol sa pera at nagsimulang magdalawang isip. Sa sandaling ito nakatanggap si Junmo ng mensahe mula kay Jung Gi-chon. Hiniling niya kay Junmo na pumunta sa isang lugar para magkita. Si EFA Song ay dinala si Hando sa gusali kung saan si Jung Gi-chon ay magdadaos ng salu-salo ngayong gabi. Sinabi ni Hando, ngayong gabi 3 grupo ng aking tauhan ang mag-aatake ng buong pwersa sa gusaling ito. Sinabi ni EFA Song sa kanila, maglalagay kami ng mga armas sa bar. Pagpasok niyo sa loob kunin niyo at gamitin, pero kapatid ko silang lahat. Kaya huwag masyadong mabigat ang kamay niyo. Pagdating ng gabi pumunta si Junmo sa gusaling ito. Si Hepe Son ay nagmaneho rin dito upang obserbahan ang sitwasyon. Pumasok si Junmo sa loob. Pagkatapos ay bumaba upang makipagkita kay Jung Gi-chon. Sinabi ng Big Boss, magdadaos tayo ng salu-salo rito para alalahanin si Taeho. Bitawan mo na ang paghihiganti kay Taeho. Sumali ka sa gang ko agad, sumagot si Junmo. At humitit ng sigarilyo at hinipan ang usok sa mukha ng Big Boss. Sa sandaling ito sina Hando at EFA Song ay nagsimulang pumasok sa gusali. Pagkatapos ay nakipagkita sa dalawang iba pang grupo ng tauhan mula kay Busan Boss. Binuksan ni EFA Song ang pinto upang makapasok silang lahat sa loob. Si Hando ay pumasok at binati si Jung Gi-chon. Sinabi ng Big Boss kay Junmo ito ang tauhan ni Sergeant Yang ang pumatay kay Taeho. Sinuri ng isang tauhan ang bar, ngunit walang nakitang armas tulad ng sinabi ni EFA Song. Sa labas sinimula ni EFA Song na i-lock ang pinto ng gusali. At ibinaba ang shutter na pagtanto ni Hando na nahulog siya sa bitat. Kaya inutusan niya ang lahat ng tauhan na patayin agad si Jung Gi-chon. Si Junmo at Jung Gi-chon ay matindi ang labanan at binagsak ang bawat goon. Si Hando ay nagulat sa galing ni Junmo. Sa labas si Hepe Son ay nainip na. Kaya naisip niyang tumawag sa pulis, ngunit nagpasya siyang maghintay pa. Sa loob nagsimulang buksan ang mga ilaw. Mula sa itaas maraming tauhan ng Gangnam Gang ni Jung Gi-chon ang nakaambush na. Pagkatapos sabay-sabay silang bumaba at nilinis ang lahat ng tauhan ng Kalabanggang. Sa oras na ito si Junmo ay nakaupo lang at nanonood. Ngunit dahil gusto niyang magmalaki kay Jung Gi-chon, sumali rin siya. At tinulungan na ibagsak si Hando, ang leader ng Busan Gang. Pagkatapos lahat ng miyembro ng gang ni Hando ay lumuhod sa lupa. Napuno ng sugat sa katawan, hiniling ni Jung Gi-chon kay Hando, mawala ka sa paningin ko magpakailanman. At inutusan ang mga tauhan na linisin. Kinuha ng head goon ang martilyo. At ginawang pilay si Hando habang buhay na ikinagulat ni Junmo. Binuhat ng isang tauhan ang Big Boss na si Hando palabas. Malakas na sinabi ni EFA Song, huwag nang mangarap sa Gangnam ng grupo namin, na intindihan mo ba?
Si Haesung ay masayang umiti kasama si Junggichon dahil lahat ng kalaban ay nahuli. Lumapit si Junmo kay Junggichon at tinanong, "Tinawag mo ba ako rito para makipaglaban?" "Di ba? Bakit mo pinayagan ang tauhan ni Sergeant Kiang na patayin ako? Hindi mo alam kung ilang pera na ang naipadala ko sa'yo. Mula ngayon, wala nang kahit isang sentimo ang padadala ko sa'yo." Dinala ni Junggichon si Junmo sa labas at binuksan ang isang electronic sign na may pangalan ni Taeho at sinabi, "Gusto ni Taeho na magbukas ng negosyo rito pero huli na ngayon. Kunin mo ang relong ito, gusto kong ikaw ang tumupad sa pangarap ni Taeho para sa kanya." Pinaghati-hati ko na si Sergeant Yang na pumatay kay Taeho. Pagkatapos ipinakilala si Junmo sa lahat ng miyembro ng Gangnam Gang. Bilang konsungho lumapit si Haesung at sinampal si Junmo. At sinabi sa lahat ng tauhan, "Kung may galit kayo sa kanya, tapusin niyo na ngayon. Ngayon siya na ang bunso natin, pakitunguhan niyo ng mahinaan." Si Junmo ay dinala ni Jungbe upang magtrabaho at ipinaliwanag ang mga patakaran. "Ang trabaho natin ay magpatrolya para siguraduhing ligtas ang mga negosyo sa lugar. Kung makakita ka ng gulo o ibang gang na sumusubok pumasok, mag-ulat ka agad." Pagkatapos si Junmo, kasama si Jungbe ay nagsimulang mag-ayos ng mga maliliit na gulo ng mga batang pasaway sa lugar. Na binabantayan, sinabi ni Hepe Son kay Junmo, "Kung patuloy kang gagawin ang mga maliliit na bagay na ito, kailan pa kaya natin masasara ang kaso?" Kaya gusto muna niyang magpahinga bago ipagpatuloy kasama si Jungbe ang pagkuha ng protection money mula sa mga tindahan. Tinawagan ni Inspector Yun Chan ang police station kung saan nagtatrabaho ang asawa at nalaman na humiling ng sick leave ang asawa niya dahil sa asthma. Pagkatapos nakatanggap si Junmo ng mensahe mula sa asawa na humihiling na magkita sila. Sinabi ni Junmo kay Jungbe, "May kaibigan akong humiling na makipagkita agad. Kaya kakain muna ako ng tanghalian kasama siya." Habang kumakain kasama si Junmo, tinanong ni Inspector Yun Chan ang asawa, "Ano ang ginagawa mo?" "Sino ang bumili ng suit na iyan sa likod ko?" "Sa asawa, nagtatrabaho ako ng palihim sa isang gang para mahuli ang mga drug dealer." Biglang dumating si Junggichon kasama ang dalawang tauhan at napagtanto. Nakakilala pala ni Inspector Yun Chan si Junggichon kaya tinanong niya, "Kumusta ka, pulis ka na ngayon, di ba?" "Nagtatrabaho ako sa Security Division ng Seoul Police Department." Pagkatapos dinala nila si Junmo at idiniin ang ulo niya sa kotse dahil nakipag-ugnayan siya sa pulis. Ipinaliwanag ni Junmo, "Magkakilala kami mula pagkabata. Tuwing nagwawala ang tatay ko dahil sa droga, tumatakbo ako sa bahay niya. Tinawagan niya ako ngayon dahil hinuli ng pulis sa Seoul ang tatay ko dahil sa paggamit ng droga." Hinayaan na ni Junggichon ang big boss at sumakay sa kotse. Hiniling nila kay Junmo na maupo sa driver's seat habang nasa sasakyan. Narinig ni Junmo ang usapan ng dalawang tauhan at nalaman na ang asawa niya ay unang pag-ibig ni Junggichon. Pagkatapos napansin niyang may suot itong kwintas na katulad ng kwintas na itinago ng asawa niya noon pa, kaya lalong nagselos si Junmo. Ang totoo, noong nag-aaral pa sina Yun Chan at Junggichon sa high school, magkasama silang aktibo sa simbahan. At noon lihim nang nagkagusto si Junggichon kay Ate Yun Chan. Binigyan siya ni Yun Chan ng kwintas na may krus bilang alaala. At hindi rin nagdalawang isip si Junggichon na ipakita ang damdamin niya kay Ate Yun Chan. Si Inspector Yun Chan ngayon ay dumalaw sa ospital upang bisitahin ang nanay niya. Sinabi ng nanay, "Matagal nang hindi ko nakita si Junmo, ang manugang ko, na bumisita rito." Sinabi ni Yun Chan, busy na busy ang asawa ko, at tinanong kung naaalala pa ng nanay ang batang kapitbahay na si Junggichon noon. Sumagot ang nanay, "Narinig ko naging gangster na siya ngayon." Naalala ni Yun Chan ang huling pagkikita nila ni Junggichon noong high school pa. Noon dinala ng pulis ang buong pamilya ni Junggichon dahil pinatay ng nanay niya ang asawa nito habang papasok sa sasakyan ng pulis. Lumilingon pa si Junggichon kay Ate Yun Chan. Si Junggichon ngayon ay nagpadala ng peking impormasyon sa isang pribadong investigador upang hilingin sa kanya na imbestigahan ang background ni Kun Sung-ho na si Junmo rin at kumpirmahin kung talagang nagtatrabaho si Inspector Yun Chan sa Seoul Police Department. Si Junmo naman ay tumawag sa asawa niya. "Sinabi ko sa kanila na nagkita tayo dahil hinuli ng pulis ang tatay ko. Pero hindi ko alam kung naniwala sila, sobrang close ba kayo ni Junggichon?" Ipinaliwanag ng asawa, "Nagkita lang kami sandali noong high school." Pagkatapos sinisi ni Yun Chan si Hepeson dahil itinulak niya ang asawa ko sa isang napakadelikadong gang. "Alam na ni Junggichon na magkakilala kami ni Junmo, alam niya rin na pulis ako." Sinabi ni Hepeson, "Tingnan natin ang susunod na mangyayari si Junmo kapag nagsimula ng isang bagay." Hindi siya susuko habang si Prosecutor Chow ay hinikayat si Inspector Yun Chan na sumali sa kasong ito. Binigyan ng isang kakilala sa Police Department ang pribadong investigador ng personal files ni Kun Sung-ho at ni Inspector Yun Chan. Pagkatapos binayaran ng investigador ang pulis ng isang tumpok ng pera. Pumunta ang investigador sa isang sauna upang makipagkita kay Junggichon. Sinabi ng investigador ang tatay ni Kun Sung-ho ay nahuli ng 4 na beses dahil sa droga. Ang tatay naman ni Inspector Yun Chan ay dating pulis. Ang nanay niya ay nasa ospital, ginagamot ang kanser. Ngayon nagtatrabaho siya sa Seoul Police Department. Ang asawa niya ay isang simpleng inspektor sa probinsya. Ito ang larawan niya. Tiningnan ni Junggichon ang larawan ng asawa ni Yun Chan pagkatapos ay pumunta at tinawag si Junmo palabas para makipag-usap ng pribado. Tinanong niya, "Kilala mo ba ang asawa ni Ate Yun Chan?" Siya ay pulis na si Park Junmo. Sa sandaling ito, handa na si Junmo na makipaglaban. Ngunit napansin ang larawan ni Hepe Son sa kanyang personal file.
Tinanong ni Junggi Chon sino sa amin ang mas gwapo. Pumunta si Prosecutor Chow upang kausapin ang pulis na nagbigay ng file sa investigador kanina. At binantaan kung ipagpatuloy mo ang pagbibenta ng internal police info at sirain ang plano ko. Ipapakulong kita na tuklasan ito ni Hepe Son kaya. Pinakialaman niya at pinalitan ang larawan sa file ni Junmo ng larawan niya. Sinabi ni Junmo kina Hepe Son at Prosecutor Chow, kailangan nating maghanap ng paraan para mapromote ako sa Gangnam Gang. Kaya mula gabi habang nagmamaneho, kasama ang guon na si Jungbe para magtrabaho. Napansin ni Junmo ang isang sasakyang puno ng mga kabataang nakamask mukhang kahina-hinala. Biglang humarang ang sasakyan sa unahan ng kotse ni Junmo at lumiko sa isang daan. Binaril ni Junmo ang kotse para habulin sila. Si Junggi Chon ay nakaupo mag-isa sa opisina. Nang biglang may nagpatay ng ilaw, maraming goons na may dalang pamalo ang sumugod upang patayin si Junggi Chon. Pagkatapos binasag nila ang salamin at pumasok, dumating si Junmo. At hiniling kay Jungbe, ilabas mo ang big boss dito. Malakas na sinabi ni Junmo, ako si Junggi Chon. At nakipaglaban sa maraming maskarang goons, patuloy na sumalakay si Junmo. At sininyasan ang mga goons na tumakas, kinuha niya ang flashlight na iniwan nila. Upang suriin ang sitwasyon at ipinaalam kay Junggi Chon, tumakas na silang lahat. Tinahin ng doktor ang sugat ni Junmo, naghinala si Eve Song. Na si Busan Boss ang may gawa nito, sinabi ni Junggi Chon, ako na ang bahala rito. Hinihiling ko kay Sungho na manatili sa tabi ko para protektahan ako mula ngayon. Sinabi ni Jungbe, hindi pwede, kaka-join lang niya. At malapit pa siya sa pulis, ngunit si Junggi Chon, ang big boss, ay nanatili sa kanyang desisyon. Inutusan ni Jungbe si Jungbe. Bumili ka ng cellphone para kay Junmo. Maya-maya tinawagan ni Junmo si Hepe Son upang ipaalam na nakatabi na siya kay Junggi Chon. Pagkatapos, pinasalamatan ni Hepe Son ang mga pulis na nagpanggap na goons kanina. Pinuri rin ng mga pulis si Junmo dahil sinadya niyang tumama sa pader o bahagyang hinawakan lang ang katawan nila. Si Junmo ay dinala ni Jungbe sa headquarters para matulog at kumain. Upang mas madaling bantayan si Junggi Chon, binuksan ni Jungbe ang kwarto kung saan matutulog si Junmo. Gamit ang password na birthday niya at hiniling kay Junmo, huwag kang magmalikot sa mga password ng ibang opisina rito. Ginamit ni Junmo ang bagong cellphone para tawagan ang asawa at hiniling sa kanya, tawagan mo ako sa numerong ito, tandaan mong tawagin akong Sungho at magpanggap na magkapatid tayo. Tinanong ni Junggi Chon si Junmo matapos makita ulit si Ate Yun Chon pagkatapos ng maraming taon. Maganda pa rin ba siya at pala kaibigan sa'yo? Dapat mayaman ang napangasawa niya at namumuhay ng mahimbing. Bakit niya napiling pakasalan ang isang simpleng pulis sa probinsya? Pagkatapos hiniling niya kay Junmo na sumama sa kanya palabas. At ang pupuntahan ni Junggi Chon ay ang ospital, kung saan ginagamot ang cancer ng nanay ni Ate Yun Chon. Hinikayat niya si Junmo na pumasok at bumati. Pero sinabi ng lalaki, sigurado akong hindi niya ako matatandaan, hindi niya ako masyadong gusto noon. Narinig ito ni Junggi Chon at mag-isa siyang pumasok sa ospital. Si Busan Boss ay pumunta sa Japan upang makipagkita kay Ojama at hiniling na alisin si Junggi Chon para mapamahalaan niya ang negosyo sa Gangnam, sinabi ni Ojama. Itinuring ni Kanamoto si Junggi Chon na parang anak kaya mahirap gawin iyon. Pero sinabi ni Busan Boss, kailangan kong ibagsak si Junggi Chon kahit paano. Pumasok si Junggi Chon sa ospital at binigyan ng mamahaling shawl ang nanay ng asawa ni Junmo. Pumasok ang katulong at pinuri ang manugang ng matanda, maganda at maalaga pa. Tinanong din ng nanay ni Yun Chon si Junggi tungkol sa kalusugan ng nanay niya. Pagkatapos itinulak niya ang nanay ni Yun Chon para mamasyal sa labas, palihim na sinundan ni Junmo upang makita kung paano sinusuyo ng big boss ang biyena niya. Nang sinabi ng nanay ni Yun Chon kay Junggi Chon, huwag ka nang maging gangster, sumagot siya. Nagnenegosyo lang po ako ng entertainment sa gabi para makapagbigay ng trabaho sa marami. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amain na si Kanamoto ang boss sa Japan. Sinabi niya, ituloy mo lang ang plano, tatay. Pagkatapos inutusan ni Kanamoto ang kanyang tauhan na alisin si Busan Boss. Nahuli ng bodyguard si Ojama bilang hostage pero nakatakas din mula sa baril ng tauhan ni Kanamoto. Ipinapaalam ni Junggi Chon sa dalawang tauhan na tapos na ng tatay sa Japan si Busan Boss. Pumasok si Junmo sa opisina at nakita ang mga tauhan na nag-aayos ng gamit. Para samahan si Junggi Chon sa pangingisda, naging kuryoso si Junmo sa kwarto ng big boss. Matapos maihatid si Junggi Chon at dalawang malapit na tauhan para mangisda, tinanong ni Junmo ang blonde na tauhan, gaano kadalas mangisda ang boss? Kaya manatili ka rito sa opisina para bantayan, kakain kami sa labas. Sina Jungbe, Eve Song at Junggi Chon ay nagmaneho ng dalawang kotse papunta sa pangingisda. Dala nila ang mga itim na maleta at ibinigay sa isang lalaki sa bangka. Sa opisina tinanong ni Junmo ang isang tauhan at nalaman na tuwing nangisda si Junggi Chon, isa tandang bawas 2 araw bago siya bumalik. Sa oras na iyon, hinikayat ng blonde na tauhan ang lahat na kumain sa labas. At sinabi kay Junmo na manatili para bantayan. Nang umalis sila, isinara niya ang pinto. Gumamit ng tubig para i-short circuit ang kuryente at patayin ang mga surveillance camera. Sinubukan ni Junmo ang mga kaarawan ni Junggi Chon at ng mga pangunahing miyembro ng gang upang mabuksan ang kwarto ni Junggi Chon, pero lahat mali. Nang akmang aalis na siya, naalala niya ang kaarawan ng asawa. Kaya bumalik siya para subukan. Sa huling pagkakataon, nabuksan ang kwarto pero hindi siya natuwa kahit kaunti. Pumasok siya sa loob, kinuhanan ng litrato ang bawat sulok ng kwarto. Pagkatapos nagulat kay Prosecutor Chow.
Walang espesyal na nakita sa kwarto ni Jung Gi-chon. Wala rin akong nakitang gamit sa pangingisda doon. Kailangan kong makasama siya sa pangingisda. Si If ay sunggamit ang flashlight para suriin ang mga gamit na pansing na ubusan ito ng baterya. Pinapalitan ni Jungbe ang baterya at napansin ang police sticker. Sa loob tinanong nila si Jung Gi-chon. Galing ba itong flashlight sa mga umambush sa'yo noong gabi na iniwan nila? Hindi kaya mga pulis sila na nagpanggap na goons? Bakit nila ambushin ang big boss? Narinig ito ni Jung Gi-chon at naging lubos na naghinala. Sa oras na iyon si Junkie isang guon ng Gangnam Gang ay naghatid ng gamit sakay ng motor. Pumunta siya sa park at nagbigay ng droga sa isang naghihintay pagkatapos. Dumating ang isang lalaki na naka-vest kasama ang 2 tauhan at umupo sa tabi ni Junkie. Inuli nila ang delivery guy at gumamit ng puwersa para pilitin siyang magsabi kung sino ang pinuno ng Gangnam. Ang mga hinintay niyo na makipagkumpetensya sa amin sa negosyo. Pagdating ng gabi dinala ng pinuno si Manager Cho ang delivery guy sa isang paaralan para makipagkita kay Jungbe. Sinampal ni Manager Cho ng sunod-sunod ang mukha ni Jungbe. Pagkatapos sinabihan si Jungbe na sumakay sa kotse nila, habang si Junkie ang delivery guy ay iniwan. Habang nagmamaneho biglang may bumangga sa likuran ng kotse nila. Lumapit ang isang kalbo at malakas na sumigaw. Ang babaeng nagmamaneho ng kotse sa likod ay biglang sinugod ni Evie Sung. Habang si Manager Cho ay sinakal ni Jung Gi-chon. Si Jungbe ang humawak sa natitirang isa sa kotse at kinuha muli ang kanyang relo. Inawa ng Gangnam Gang ang 2 tauhan at dinala ang pinuno si Manager Cho. Sa oras na iyon dumating ang head goon para gisingin si Junmo. At hiniling na sumama siya sa kanya. Dinala ng head goon si Junmo para makita si Manager Cho na kakatapos ng labanan ni Jung Gi-chon. Patuloy na tinorture si Manager Cho dahil sa pangahasang sirain ang negosyo ng Gangnam Gang. Kinuha ni Jung Gi-chon ang baril at hiniling kay Junmo na patayin siya dahil wala nang ibang paraan. Kinuha ni Junmo ang baril at itinutok kay Manager Cho na nakatali pero hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo. Pagkatapos binaril niya sa gilid ng katawan ni Manager Cho. Hiniling ni Jung Gi-chon kay Junmo na barilin ulit ng tama. Itinutok muli ni Junmo ang baril pero nagdalawang isip. Sinamantala ito ni Manager Cho para tumakas. Kinuha ng head goon ang baril mula kay Junmo at tinapos si Manager Cho. Pagkatapos sinabi ng head goon kay Junmo, hindi madali ang pumatay. Kailangan mo pang matuto kaya hinayaan nila si Junmo sa pagkakataong ito. Maya-maya pagkabalik sa opisina sinabi ni Jungbe kay Jung Gi-chon. Paano kung ang pulis na naging kaklase natin sa high school ay gumagamit kay Sungho para subaybayan tayo? Mula nang sumali si Sungho lumitaw rin si Eun-chon. Noong inambush ka biglang dumating siya at nag-isa niyang nilinis lahat. Kasama pa ang flashlight ng pulis na ito, mas mabuting patayin na lang kaysa palampasin big boss. Pagkatapos pumunta si Jungbe kay Junmo at tinanong may connection ka ba sa ate mong pulis? Para iulat ang ginawa naming pagpapapatay sa'yo kanina. Pagkatapos inutusan niya ang head goon. Ibalik mo siya sa pagpapatrolya. Hinila ng pulis ang bangkay ni Manager Cho mula sa dagat na nilinis ng Gangnam Gang. Sinabi ni Prosecutor Chow, hayaan muna natin ang pagpatay na ito dahil kailangan nating ipagpatuloy ang investigasyon sa kanila. Hiniling ng 2 kay Inspector Eun-chon na tulungan si Junmo na mabawi ang tiwala ng gang dahil siya lang ang makakakita sa kanya ng harapan. Sa oras na iyon tinawagan ni Eun-chon si Jung Gi-chon at hiniling na mag-inuman sila pagkatapos nakatanggap si Junmo ng mensahe mula kay Jung Gi-chon. Kaya nagmaneho siya para sunduin ang big boss at dalhin sa asawa niya. Bumaba si Jung Gi-chon sa basement ng isang bahay. Pagkatapos hiniling kay Junmo na maghintay doon. Pero sinundan ni Junmo siya pataas. Nakita niya ang asawa at si Jung Gi-chon na masayang nag-uusap. Lumitaw si Hepe Son at sinabi kay Junmo pumunta ang asawa mo kay Jung Gi-chon para kumbinsihin siyang pagkatiwalaan si Kwon Sung-ho at panatilihin ka sa tabi niya. Nagalit si Junmo dahil nadamay ang asawa sa mapanganib na investigasyon. Pero sinabi ni Hepe Son, hindi namin hinikayat ang asawa mo. Hiniling lang namin ang tulong ng talentadong inspektor mula sa Seoul Police Department para sa kaso. Umupo si Eun-chon kasama si Jung Gi-chon at pinuri lalong gumwapo ka. At binigyan siya ng larawan nila noong high school. At ang lugar na ito ang madalas nilang kainang magkasama noong high school pa. Noon sinubukan ni Jung Gi-chon na halikan sa labi si Eun-chon. Pero pumikit lang si ate at hinintay ito. Maya-maya lumabas sila sa kotse hiniling ni Eun-chon kay Jung Gi-chon, pakikalmahan mo si Sung-ho. Tulungan mo ako, marami na siyang pinagdaanan mula pagkabata. Habang nasa kotse tinanong ni Jung Gi-chon si Eun-chon. Dumadalaw ba ang asawa mo sa ospital para bisitahin ang nanay mo? Noong pumunta ako akala ng katulong ako ang manugang niya. Tumahimik si Eun-chon at naalala ang bili ni Prosecutor Chow. Kaya sinabi kay Jung Gi-chon, sa totoo lang hiwalay na kami ng asawa ko. Pero ilan lang ang nakakaalam kahit ang nanay ko hindi alam ito. Pagkatapos habang sumasakay sa elevator patungo sa opisina hiniling ni Jung Gi-chon kay Junmo. Itago mo ang pagkikita natin kay ate Eun-chon. At huwag ipaalam sa iba sa opisina. Kaya bumalik si Junmo sa headquarters para matulog at bantayan si Jung Gi-chon hating gabi. Habang natutulog, tinawagan si Eun-chon ng tatay niya na mayapa na ang nanay mo. Kinabukasan nagsuot si Jung Gi-chon ng itim na suit at sinabi kay Junmo na mayapa na ang nanay ni ate Eun-chon. Nagmaneho si Junmo para dalhin si Jung Gi-chon sa burol. Para dumalo sa libing ng nanay ni Eun-chon habang papasok sa lugar ng burol. Pinigilan ni Junmo si Jung Gi-chon, sa tingin ko dapat kang pumasok mag-isa. Para aliwin si ate Eun-chon, bibisitahin ko siya mamaya. Sumang-ayon si Jung Gi-chon at pumasok mag-isa nang makita siya ni Eun-chon.
Nagulat siya ng husto, habang si Junmo ay walang magawa kundi tumayo mula sa malayo para aliwin ang asawa. Pagkatapos ng burol, inihatid ni Eun-chan si Jung-gi-chan palabas. Binigyan niya si Eun-chan ng panyo para punasan ang luha. Nagpasalamat si Eun-chan, salamat Sungho sa pagpunta mo para makidalamhati. Biglang may pamangkin na nakakilala kay Junmo at sumigaw dito. Lumitaw si Hepe Son, binuhat ang bata at pumasok sa loob. Naalala ni Jung-gi-chan ang larawan sa personal file, at napagtanto na ito ang asawa ni Ate Eun-chan pagkatapos. Habang nag-uusap sina Jung-gi-chan at Eun-chan, lumapit si Hepe Son na nakasuot ng damit panglibing, at ipinakilala ni Eun-chan, ito ang asawa ko. Naging mapanghamak si Jung-gi-chan at sinabi, ilang araw lang ang nakalipas bumisita ako sa ospital kay tita, sinabi pa niyang mahal na mahal niya ang manugang. Higit pa sa 2 anak niyang lalaki pero hindi man lang niya nakita ang manugang bago mamatay. Anong karapatan mong umiyak para sa kanya rito? Nagalit din si Hepe Son at sinabi kay Jung-gi-chan, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Pagkatapos pumasok siya para asikasuhin ang burol. Habang si Junmo ay nakatayo lang tinitingnan ang lahat ng walang magawa, niyakap ni Jung-gi-chan si Ate Eun-chan para aliwin bago umalis. Lumakad si Junmo, lumingon sa asawa niya at sumama kay Jung-gi-chan pauwi. Nang nasa kotse na ang big boss, humingi si Junmo ng pahintulot na mag-car sandali. Diretso siyang pumasok sa lugar ng burol. Pero pinigilan siya ni Hepe Son, hiniling ni Junmo na makapasok para magpaalam sa biyenan sa huling pagkakataon. Pero sinabi ni Prosecutor Chow, kung papasok ka masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumulo ang luha ni Junmo, pagkatapos ay yumuko siya ng 3 beses para magpaalam sa biyenan niya. Naalala niya kung paano siya tinrato ng mahinaan ng biyenan. Nang isa lang siyang simpleng pulis na nagpapatrolya, lagi siyang tinulungan nito kasama si Eun-chan. Noong hindi pa sila kasal, pagkatapos ng seremonya umalis na si Junmo. Nang gabing iyon, habang umiinom at nagkukwentuhan kasama ang big boss na si Jung-gi-chon. Sinabi ni Junmo ng diretsyo sa boss, gusto kong maging matagumpay. Una, sumali ako rito para ipaghiganti si Taeho lang. Pero gusto ko nang maging matagumpay tulad mo. Ayoko nang tawaging anak ng adik habang buhay. Gusto kong magtagumpay dito sa Gangnam, sinabi ni Jung-gi-chan, tutulungan kita. Pero tulungan mo akong mapalapit kay Ate Eun-chan. Nang marinig ito ni Junmo, kinamot niya ang ulo. Pagkatapos nag-toast sila at nangako, tiyak na tutulungan kita, maya-maya nagmalakas si Junmo. Humiling kay Jung-gi-chan na payagan siyang sumama sa pangingisda sa susunod. Sinabi ni Jung-gi-chan, hobby yan ang 3 naming pinuno. Medyo mabilis ka masyado pero pag-iisipan ko. Pagkatapos umakyat si Junmo sa rooftop, tumawag at nag-iwan ng mensahe sa asawa. Eun-chan, pasensya na hindi ko nabisita ang nanay, pasensya na hindi ako naging sapat ang galing. Kaya naging ganito ang lahat, pasensya na sa lahat, Eun-chan, mahal kita. Sa oras na iyon, nakatakas si Kang Un-tauhan ni Busan Boss pabalik sa bansa. Kinuha niya ang lahat ng pera, ginto at baril, inilagay sa isang bag. Pagkatapos dinala niya ang bag sa J-Girl Gang upang hilingin na makipagtulungan sila para ibagsak si Jung-gi-chon. Ipinakita niya kay Jisoo, pinuno ng gang, ang mga na-edit na larawan ni na Jung-gi-chan at Sergeant Jiang na ginawa ni Jung-gi-chan para sisihin si Sergeant Jiang sa pagtataksil kay Busan Boss. Pagkatapos nagsimulang lapitan ng mga tauhan ng J-Girl Gang ang mga miyembro ng Gangnam Gang para hikayat silang ibagsak si Jung-gi-chon. Isang tauhan ang lumapit kay Head Gun Seo sa sauna at hinikayat, makipagtulungan ka para alisin si Jung-gi-chon. Isa pang tauhan ang nakipagkita sa isang lihim na miyembro ng Gangnam Gang at hinikayat din siyang sumali para puksain si Jung-gi-chon. Nang araw na iyon sa opisina ng Gangnam Gang, si Ye Sung ay dumating na parang natataranta. Sinabi kay Jung-gi-chon, nanganak na ang girlfriend ko. Baka bukas hindi ako makasama ni na Jungbe sa pangingisda. Sinabi ni Jungbe sa big boss, kung 2 lang kami hindi ubra. Kailangan natin ng kahit isang tao para magbantay sa pier, tawagan ko si Head Gun Seo na sumama, okay. Agad inutusan ni Jung-gi-chan na tawagan si Sungho para sumama. Nagmalakas si Jungbe sa desisyong ito pero sinabi ni Jung-gi-chan, kung isasama natin si Sungho, malalaman natin kung tatawag siya sa pulis. Pumunta si Jungbe kay Junmo at sinabi, bukas sasama ka sa pangingisda, maghanda ka na. Kinaumagahan nagmaneho si Junmo para dalhin ang boss na si Jung-gi-chon sa pangingisda. Sina Head Gun Seo at ang iba pang tauhan ay naiwan sa opisina para magbantay. Habang nasa kotse, nakatanggap ng tawag si Jung-gi-chan mula kay Jungbe. Sinabi ni Jungbe, sumabog ang gulong ng kotse ko kaya hindi kita mahahabol. Mauna ka na. Pagkatapos napansin ni Jungbe na maraming kotse ang mabilis na humahabol sa kanyang nasirang kotse sa gitna ng daan, samantala si Junmo, nang makita ang mga kotseng ito na paulit-ulit na kumikislap ng headlight, sinenyasan niya ang 2 kotse sa likod na humabol pero biglang hinintuan ng 2 kotse ang sasakyan ni Junmo. May isa pang kotse na malakas na bumangga mula sa likod, binago ni Junmo ang direksyon para tumakas. Patuloy na humarang at sumalakay ang mga kotseng ito sa sasakyan ni Junmo. Naidikit siya sa isang construction site at natrap sa buhangin. Mula sa mga kotse, maraming goons ang bumaba at sinimulang gulpihin ang sasakyan ni Junmo, binasag nila ang salamin. Subukan ni Jung-gi-chon na kunin ang baril, pero may kumuha ng kutsilyo at itinutok sa linya. Kinuha ni Junmo ang baril at binaril sa balikat ang mga goons sa likod. Para takutin sila, ang pinuno ng J-Girl Gang ay sumigaw, patayin silang lahat. Lumabas sina Jung-gi-chon at Junmo mula sa kotse at nahirapang makipaglaban sa napakaraming goons na parang mga bubuyog. Sa oras na iyon, nakaupo si Head Gun Seo sa isang kotse malapit doon. Nang may goon na susaksak kay Jung-gi-chon, sumugod si Junmo para pigilan.
At binagsak ang guon sinimulang lagyan ng bala ni Jung Gichon ang baril. At nag-isip kung sinong malapit na tauhan ang nagtaksil si Junmo ay malakas na sinaktan sa likod ng tauhan ni Busan boss na si Kanggon binaril ni Jung Gichon ang tauhan na ito. Biglang pinaandar ni Head Gunseo ang kotse at sinagasaan ang mga goons. At napagtanto na bago iyon si Head Gunseo ay tumanggi sa alok ng grupo ng goons na makipagtulungan. Mabilis na nilinis ni Head Gunseo ang ilang goons gamit ang kutsilyo. At sinabihan sina Jung Gichon at Junmo na sumakay sa kotse si Junmo ay nawalan ng malay dahil sa sobrang dugo. At ligtas na nagmaneho si Head Gunseo palayo kasama ang dalawa. Sa gulo dinala si Junmo sa ospital para operahan ang sugat sa likod. Pagkatapos tumawag si Jung Gichon sa partner sa China para humingi ng paumanhin dahil sa nangyaring gulo, kaya hindi nakarating sa pier para kunin ang kargamento inutusan niya si Head Gunseo. Imbestigahan mo ang lahat ng miyembro ng gang na nakakaalam ng pangingisda ko. Tingnan kung sino sa kanila ang nakipagsabuatan sa J-Girl Gang. Ngayon ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Pumunta si Head Gunseo sa tire shop para imbestigahan kung totoong sumabog ang gulong ni Jungbe. At nakumpirma na sira nga ang gulong pumunta si Head Gunseo sa ospital. At nakita mismo ang girlfriend ni Evie Sung nakakatapos ng mga naksinimula ni Head Gunseo na imbestigahan ang dalawa pang miyembro ng gang na nakakaalam ng pangingisda. Pero sinabi nilang pareho na umiinom at naglalaro ng billiards kagabi. Si Inspector Yun Chan ay pumunta at sinisi si Prosecutor Chow sa pagtulak sa asawa niya na mag-isa sa mapanganib na lugar na halos ikamatay niya nang sabihin ni Prosecutor Chow. Hindi natin matitigil ang investigasyon, sumagot ang inspektor. Patuloy akong makikipagkita kay Jung Gichon para labanan siya ng talino. Basta't ligtas ang asawa ko at makakalabas doon. Gising na si Junmo at nakita si Jung Gichon na nagbabantay sa kanyang higaan. Pagkatapos sinabi ni Jung Gichon kay Junmo, ito ang pangalawang beses mong iniligtas ako. Kaya nagtitiwala na ako sa'yo. Naramdaman ni Junmo na nakuha na niya ang tiwala ng Big Boss, kaya tinanong ng malakas, ang pangingisda ba tuwing hating gabi ay smuggling? Diba? Sa oras na iyon pumasok si Head Gunseo at nagulat. Hindi ko pa natutukoy kung sino ang traidor. Pero sinabi ni Jung Gichon, alam ko na kung sino iyon. Tipunin ang lahat sa opisina mamayang 9 ng gabi, para sa akin ipaalam sa lahat na parurusahan ko ang nagtaksil sa atin. Sa J-Girl Gang. Dinala si Junmo sa ambulansya pauwi, tinanong niya ang blonde na tauhan. Kumusta ang kalagayan ng mga binaril mula sa Kalabang Gang? Sumagot ang blonde, buhay pa sila, huwag kang mag-alala. Sumakay si Jung Gichon sa kotse para umuwi. Nang tumawag ang partner mula sa Japan, malakas na sinermona ni Ojama si Jung Gichon dahil hindi natanggap ang mga hinintay na gamit. Pagkatapos ibinigay niya ang telepono kay Kanamoto. Ipinaliwanag ni Jung Gichon, papunta kami sa dagat ng salakayin kami ni Kanggon kasama ang mga tauhan niya. Nilingon ni Kanamoto ang labas at napansin na sinusundan siya. Kaya sinabi kay Jung Gichon, parang may sumusunod din sa akin. May ihisisagang mo na alam ang koneksyon natin, pagkatapos inutusan niya ang mga tauhan. Hulihin ang mga lihim na sumusunod sa akin mula sa malayo. Huminto ang ambulansya na may dalang si Junmo sa isang rest stop. Si Jungbe na kasama ay naramdamang maihi kaya bumaba para mag-car. Biglang binuksan ni Hepe Son ang pinto ng ambulansya at pumasok. Sinabi ni Junmo, mamayang gabi si Jung Gichon ay maglilinis ng traidor, sagang kailangan nating pigilan yon. Tinipon ni Jung Gichon ang lahat ng tauhan at sinabi, may nakakaalam ba kung sino ang traidor sa gang natin? Kung sino ang wala rito, siya ang traidor. Sa oras na iyon pumasok ang guon na madalas kasama ng blonde at sinabi, nahuli ako kasi hindi ako nakasakay ng taxi. At ang nakinig sa tukso ng J-Girl Gang ay si Okijun ang blonde, na ngayon ay inaayos ang pera para tumakas. Tumawag si Jung Gichon kay Head Gunseo at inutusan, dalhin mo rito ang blonde. Ngayon din sa oras ding iyon pumunta si Hepe Son sa bahay para hanapin ang blonde. Dahil sinabi ni Junmo kay Hepe Son na maaaring si Okijun ang traidor. Dahil alam niya ang kalagayan ng mga tauhan ng J-Girl Gang. Bumukas ang pinto si Hepe Son pero wala na ang blonde, kundi ang mga tauhan ng J-Girl Gang. Ngayon pumasok si Hepe Son pero hindi na niya nakita ang blonde kahit saan. At si Head Gunseo ang mas mabilis kaysa kay Okijun ang blonde na dinala sa headquarters. At isinabit ng baligtad tulad ng isang nahulog. Sinabi ni Jung Gichon sa lahat ng tauhan, tingnan ninyong mabuti para malaman ang resulta ng pagtataksil sa gang. Inutusan niya si Head Gunseo na tapusin si Okijun, kinuha ng Head Gun ang kutsilyo. At akmang patayin ang blonde pero kinuha ni Junmo ang pamalo. At hinampas ng sunod-sunod ang traidor pangunahin para iligtas si Okijun. Pagkatapos sinabi ni Junmo kay Jung Gichon, sa tingin ko sapat na ang parusang ito. Sinabi rin ni Jung Gichon kay Okijun, lumayas ka sa paningin ko. Kung hindi papatayin kita. Pagkatapos tinawag niya ang pinakamalalapit na tauhan. Kasama si Junmo sa kwarto para mag-usap ng pribado. Ipinaalam ni Jung Gichon sa apat. 2 araw mula ngayon darating ang mga taga-China. Kapag dumating sila, ako mismo ang makikipag-usap sa kanila. Head Gunseo, alagaan mo si Sungho para sa akin. Habang nasa opisina, nakatanggap ng tawag si Jung Gichon mula kay Ate Yunchon. Hiniling ng inspektor na makipagkita bukas. Dahil bukas lang ako libre, napakinggan ito ni Jung Gichon at pumayag agad. At ang usapan sa tawag na ito ay binalak na ni Hipson at Prosecutor Chow. Ipinaalam ni Jung Gichon kina Evie Sung at Jungbe, bukas may urgenteng lakad ako. Kayong dalawa ang makikipag-usap sa mga taga-China para sa akin. Pagkatapos dinala ni Junmo si Head Gunseo
At kinausap ng pribado si Jung Gi-chun, sinabi ni Junmo noong araw na iyon. Hindi sumunod ang blonde sa kotse natin. Pero paano niya nalaman ang eksaktong lokasyon natin para iulat sa kalaban? Si Jungbe lang ang sumunod sa atin noon. Inutusan ni Jung Gi-chun si Head Gunseo. Imbestigahan mo kung nagtaksil nga ba si Jungbe. Nang gabing iyon, hinikayat ni Jung Gi-chun si Jungbe na uminom kasama niya. Habang umiinom sila, sinabi ng Big Boss bukas. Si Sungho ang susundo sa mga kliyente mula sa China, magpahinga ka na. Si Head Gunseo ay nagpanggap na pulis at pumasok sa kwarto ni Kang Un-tauhan mula sa busan. Na binaril ni Jung Gi-chun, tinanong ni Head Gunseo noong gabing iyon. Paano mo nalaman ang lokasyon ng kotse ni Jung Gi-chun? Sinundan ba ng grupo mo ang kotse niya? Mula Seoul. Pagkatapos tinanggal ni Head Gunseo ang sombrero at sinabi sa gangster, ako si Head Gunseo at gumamit ng unan para tapusin siya. Ang tauhan ni Busan Boss. Tinanong ni Jungbe si Jung Gi-chun, pinaghihinalaan mo ba na nagtataksil kami ni Ivy Sung sa organisasyon? Pero mukha pa rin siyang puno ng pagdududa sa oras na iyon. Natanggap niya ang tawag mula kay Head Gunseo. Tinapos ko na si Kang On mula sa busan na kumpirma ko na malinis sina Ivy Sung at Jungbe. Pagkatapos marinig ang tawag, nagsimulang mag-inuman ng masaya si Jung Gi-chun, kasama si Jungbe, binabalikan ang mga alaala. Nang magkaklase sila sa high school, maya-maya tinanong ng palihim ni Jungbe si Jung Gi-chun. Hindi ka ba mismo makikipagkita sa mga taga-China dahil sa pakikipagkita kay Inspector Yun Chon? Diba? Tinanong ni Jung Gi-chun, hindi ko ba siya maaaring pakasalan? Sa oras na iyon, umuwi si Inspector Yun Chon at nakita ang asawang si Junmo na naghihintay sa bahay, kaya niyakap niya ito para maibsan ang pangungulila. Habang kumakain sila, binanggit ni Junmo ang gang ni Jung Gi-chun. Pero pinutol ng asawa ang usapan at ayaw ng pag-usapan iyon. Pagkatapos masayang nagpatuloy ang mag-asawa sa hapunan. Kinaumagahan, nagmaneho si Junmo sa pier para sunduin ang mga kliyenteng taga-China. Dala ang larawan ni Professor Jun, isang eksperto sa paggawa ng bawal na gamot na tumakas sa China. Dati hiniling ni Prosecutor Chow kay Junmo na suriin kung ang kliyenteng taga-China ay si Professor John. Hawak ni Junmo ang welcome sign. May lumapit na babaeng blonde orange ang buhok at isang lalaki tinanong, "Ikaw ba ang tao ni Boss Jungi?" Sinakay ni Junmo ang babaeng blonde orange sa kotse habang sumakay sa taxi ang kasama nitong lalaki. Sinabi ng babae, "Chinese Korean ako," at mukhang naiinis dahil ang boss na si Jung Gi-chun ay hindi siya mismo sinalubong. Maya-maya hinubad ng babae ang wig at bumalik sa tunay na anyo. Hinintay ni Junmo ang babaeng kliyente mula sa China sa hotel. At ipinakilala, ako si Kun Sung-ho. Pagkatapos binigyan siya ng matalim na tingin ang tauhang taga-China. Pumasok si Junmo sa kotse ni Hepe Son at nagulat. Parehong Chinese-Korean sila at gumagamit ng peking pasaporte. Kaya wala akong nakuha, bakit hindi mo sinusundan si Jung Gi-chun? Sinabi ni Hepe Son, ang asawa mo ang nakikipagkita kay Jung Gi-chun ngayon. Nagalit si Junmo dahil nadamay na naman ang asawa sa mapanganib na kaso, sinabi ni Hepe Son. Sabi ng asawa mo, gagawin niya ang lahat para matapos mo to. Gumalaw si Junmo pabalik sa kotse nang mabangga ang isang matapang na lalaki mula sa Japan. Kasama si Ojama, tauhan ni Kanamoto. Sa oras na iyon, pumunta si Inspector Yun Chon sa simbahan para makipagkita kay Jung Gi-chun. Ang simbahang ito rin ang pinagsamahan nila noong high school habang nag-uusap sila. Hinawakan ni Jung Gi-chun ang kamay ni Yun Chon pagkatapos habang kumakain sa isang magarbong restaurant. Natanggap ni Jung Gi-chun ang tawag mula sa babaeng kliyente mula sa China. Pumunta ako rito sa Korea pero hindi ko nakita ang mukha mo kahit saan. Humingi ng paumanhin si Jung Gi-chun at nangakong makikipagkita agad. Pagkatapos bumalik siya sa pagkain kasama si Ate Yun Chon. Sinadya ng inspektor na tanungin siya tungkol sa negosyo at mga partner sa trabaho ni Jung Gi-chun. Pero pinutol niya ito at sinabi na tupad na ang pangarap ko. Kaya oras na para tuparin ko ang pangako ko. Noon binigyan ni Jung Gi-chun si Yun Chon ng hand-drawn portrait na iginuhit niya kay Yun Chon maraming taon na ang nakalipas. Noon ng mga teenager pa sila. Sinabi ni Jung Gi-chun kay Yun Chon, "Gusto kong maging boss ng nightclub at entertainment hub na pinakasikat sa gang na magiging hari ako ng gabi at pakakasalan kita." Sina Jung Gi-chun at Junmo ay pumunta sa hotel para makipagkita sa SE na kliyente mula sa China. Binigyan ni Jung Gi-chun ang babaeng si Midli ng supot na puno ng pera. Bilang kabayaran sa nasirang deal noong nakaraan, sinabi ng babaeng taga-China, "Tumawag ang mga taga-Japan sa tatay ko, hiniling na pumunta ako sa Korea para makipagkita. Siguro hindi na nagtitiwala sa iyo ang mga taga-Japan pagkatapos na nasirang plano noong nakaraan." Nang umalis ang babae, hiniling agad ni Jung Gi-chun na dagdagan ang import mula 8 hanggang 0 kilo. Kinuha ng babaeng taga-China ang maleta ng pera at umalis. Pagkatapos nakatanggap si Jung Gi-chun ng tawag mula sa tauhan na si Ojama mula sa Japan at hiniling na magkita bukas ng dalawa. Ipinaalam ni Prosecutor Chow kina Junmo at Hepe Son na isang mataas na opisyal na si Ojama ay dumating sa Korea at tumutuloy sa parehong hotel kasama ang grupo mula sa China at pareho sila at si Jung Gi-chun ang magkakatransaksyon sa hotel na ito. Kung makikinig tayo sa transaksyong ito, makakakuha agad tayo ng search warrant. Binigyan ni Hepe Son si Junmo ng isang listening DEFC na may saklaw na 1 kilometro. Kinuha ni Junmo ang DEFC at umalis. Pagkatapos bumalik siya at tinanong si Prosecutor Chow, kailan matitigil ang pakikipagkita ng asawa ko kay Jung Gi-chun. Kaya sa pagkakataong ito, kukunin ko ang lahat ng ebidensya para matapos na ito ng mabilis.
Ngunit sa oras na iyon isang balakid sa investigasyon ng Major Crimes Unit ang lumitaw. 2 tauhan ni Manager Cho na binaril noon ni Head Gun Seo ay pumunta sa police station para mag-report ng pagkawala sinabi ng dalawa. Ang boss namin ay kinidnap ng isang gang noong nakaraang linggo, hanggang ngayon wala kaming balita kung nasaan siya. Lumitaw si Officer Hang Mingo para magtanong sinabi ng dalawa. Noong nakaraang linggo nahuli namin ang isang delivery guy na si Junkie na maghahatid ng droga. Binugbog namin siya para malaman kung sino ang pinuno ng gang niya pero pagkatapos dumating ang mga pinuno ng gang inambush kami at kinuha si Manager Cho. At parang nasa Gangnam nightclub ang gang na iyon. Sa oras na iyon nakatanggap si Jungie Chan ng tawag mula kay Ojama na hiniling na pumunta sa hotel para magtransaksyon kasama ang mga taga-China at pinayagan lang na magdala ng isang bodyguard. Pinili ni Jungie Chan si Junmo na sumama sa kanya habang ang tatlong malapit na tauhan ay maghihintay sa labas ng hotel pagkatapos habang nagmamaneho si Junmo. Ay hinintuan sila ng 2 pulis kinuha ni Officer Hang Mingo ang susi ng kotse ni Junmo at hiniling sa kanila na bumaba para mag-usap. Hinawakan ng pulis ang panga ni Junmo at tinakot sa iba't ibang paraan. Tinanong ng pulis na ito si Jungie Chan, hinintay ko ang isang tauhan mo na si Junkie. Parang siya ang kumidnap sa drug dealer na si Manager Cho. Sumagot si Jungie Chan, hindi ko kilala kung sino iyang Junkie na iyan. Kinuwelyuhan ni Officer Hang Mingo sina Jongbe at Lee Fisong para tanungin ang tungkol kay Junkie. Nang sumakay si Jungie Chan sa kotse hinintuan ng pulis ang pinto at sinabi, "Mula ngayon madalas tayong magkikita." Pagkatapos nagpa siyang sundan ng pulis ang kotse ni Jungie Chan para mag-imbestiga sa hotel samantala ang mga kasamahan ni Hepe Son ay naka-ambush na sa bawat sulok ng hotel at binabantayan ang mga surveillance camera. Dumating sina Jungie Chan at Junmo sa lugar at pumasok sa hotel. Pagkatapos dumating din si Officer Hang Mingo sa pamamagitan ng kotse. Sinimula ng tauhang Hapons na si Ojama na suriin ng maigi ang katawan ng 2 partner mula sa China bago pinayagan silang pumasok. Pagkatapos sinuri ang katawan ni Jungie Chan, saka sinimulan nilang hawakan ang katawan ni Junmo. Napaka-meticulous ng tauhan na ito. Hanggang sa sinuri niya rin ang pakete ng sigarilyo at lighter ni Junmo. Nang maghahanda ng suriin ang sapatos ni Junmo, hiniling ni Hepe Son sa mga kasama. I-activate ang fire alarm ng hotel ngayon at tumunog ang alarm. Kaya nagboluntaryo si Junmo na tingnan kung ano ang nangyayari nang pumasok siya sa hagdanan. Kinuha niya ang listening device na nakatago sa sapatos. At ipinaalam kay Hepe Son, itatapon ko na to, pero biglang naisip ni Junmo na ilalagay niya ito sa pakete ng sigarilyo dahil nasuri na ito ng Hapones. Bumalik si Junmo at muling sinuri ng Hapones ang ibabang bahagi ng katawan niya. Pagkatapos matagumpay siyang nakapasok sa negotiation room. Nang makapasok sa kwarto si Junmo, kasama ang tauhang taga-China, ay hiniling na lumipat sa ibang kwarto. Sinadya ng tauhang Hapons na palakasin ang musika na nagbini kay Hepe Son. Hiniling ni Junmo na ibaba ang volume pero walang pakialam ang tauhan. Tinanong ni Ojama ang kalusugan ng tatay ng babaeng taga-China. At nagtanong tungkol kay Professor John dahil marami kaming binili sa kanya. Sa loob ng 25 taon nagpakita siya ng pagdududa na sinusundan si Jungie Chan, kaya nabigo ang transaksyon noon sa pier. Hiniling niya kay Jungie Chan, "Dalhin mo ang bag sa baba." At tumayo doon ng 5 minuto na parang naghihintay ka ng droga. "Tatayo ako rito para obserbahan. Kung may pulis bang sumusunod sa'yo, utos yan ni Kanemoto." Walang choice si Jungie Chan kundi kunin ang bag at umalis. Sinabihan niya si Junmo na sumama sa kanya pababa. Lumabas sina Jungie Chan at Junmo sa hotel at binantayan ng grupo ni Hepe Son kasama si Officer Hang Mingo at 3 tauhan na sinusundan ang bawat galaw. Sa itaas nagsimulang makipag-usap si Ojama ng pribado kay Midli ang babaeng taga-China. "Gusto ko sanang tawagin si Jungie Chan sa baba para direktang makipagtransaksyon sa'yo. Pero ikinonekta ko ang linya kay Kanemoto para direktang makipag-usap siya sa'yo." Sinabi ni Kanemoto, "Alam mo ba kung bakit ginamit ko si Jungie Chan? Bilang midleman at tinulungan siyang yumaman? Dahil kilalang politikong Hapones ako. At ayokong madikit sa krimen ng droga. Kaya ginamit ko si Jungie Chan bilang paon. Dahil kung masusundan ito ng pulis sa Japan, iisipin nilang isang Korean gang ang namumuno sa smuggling mula China patungong Japan. Pero ngayon, gusto ko nang gumamit ng ibang guon bilang paon, hindi na si Jungie Chan. Gusto kong gumawa ka ng parehong kalidad ng produkto. At ihatid sa bagong receiver, babayaran kita ng dagdag na 15 DT. Kaysa sa binayaran sa'yo ni Jungie Chan." Sa baba nang makita ni Jungie Chan, natapos na ang oras ng paghihintay, pumasok siya sa hotel. Si Officer Hang Mingo ay nanguna sa mga kasama papasok sa hotel. At pinigilan ang mga tauhan ni Jungie Chan na makapasok. Habang nagbabantay sa labas si Junmo, nakita niya si Hang Mingo na papalapit. Kaya ipinaalam niya kay Jungie Chan papunta na ang pulis rito. Hinarang ni Junmo si Hang Mingo para bigyan ng oras ang grupo sa loob. Na makatakas nang umalis na sina Jungie Chan at ang 2 taga-China. Nakipaglaban si Junmo kay Hang Mingo. Nagkagulo sila ng magkagulo, walang gustong sumuko, hiniling ni Hepe Son sa mga kasama. Hulihin ang mas malaking lalaki nang tumakas si Junmo. Itinapon ni Hang Mingo ang badge niya at hinabol si Junmo. Ipinaalam ng 2 kasama kay Hepe Son pulis siya. Na ikinagulat ni Hepe Son. Bumaba si Junmo at itinuro ng tauhang taga-China ang daan para makatakas.
at ligtas na nakipagkita kay Jung Gichon. Nakita ni Midli ang sugat sa likod ni Junmo, kaya inutusan ang tauhan. Bendahehan mo ang sugat niya, sinabi ni Midli kay Jung Gichon. Inalok ng mga Hapons na gumamit ng ibang Korean bilang midleman at babayaran ako ng dagdag na 15 dikti. Kaysa sa binayaran mo sa akin, pero sa totoo lang ayoko nang makipagtransaksyon sa bago. Kaysa sayo, pero kailangan nating magmalakas. Kung hindi mawawala ang tiwala ng mga Hapons. Si Midli ay lumapit kay Junmo at mukhang naakit sa itsura ng lalaki. Pagkatapos tinawagan niya si Ojama mula sa Japan at sinabi, "Pag-iisipan ko pa ng ilang araw bago ko ibigay ang sagot ko sa'yo." Hiniling ni Midli kay Jung Gichon gawin mong tour guide si Junmo para dalhin ako sa mga pasyalan sa Korea. Pagkatapos tumawag si Ojama kay Jung Gichon at hiniling na makausap si Midli. Ipinaalam niya inutusan ni Kanamoto na kanselahin ang transaksyong ito dahil nadikit si Jung Gichon sa pulis. Kapag kalmado na ang lahat, bubuksan ulit niya ang deal. Sana magdesisyon ka ng matalino. Nagalit si Hepeso nang marinig ito dahil hindi nila nabasag ang kaso sa pagkakataong ito. Sinabi ni Midli kay Junmo ang pag-atake sa pulis at pagpigil sa pagpapatupad ng tungkulin ay maaaring makulong ka habang buhay, pero kung maayos ang lahat, gusto kitang gawing tour guide ko. Sa oras na iyon, dala ni Officer Hang Mingo ang martilyo sa balikat at kasama ang kasamahan pumunta sa opisina para hanapin si Jung Gichon. Binugbog niya ang 2 bantay sa gate para makapasok. Pagkatapos ginamit ang martilyo para basagin ang pinto ng opisina, ginamit niya ang otoridad bilang pulis para hampasin ang manager doon, sa kasunod ang kasamang pulis na naglabas ng baril para supilin ang lahat ng empleyado. Sa lugar na iyon, hinawakan ni Hang Mingo ang buhok ng manager at hiniling na tawagan agad si Jung Gichon pabalik rito. Sinampal niya ng sunod-sunod ang mukha ng manager hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos hinubad niya ang uniforme para labanan ang natitirang empleyado. Ipinaalam ni Jungbei kay Jung Gichon ang baliw na pulis na iyon ay sinira ang opisina natin, inutusan ni Effie Song si Head Gunseo. "Isara muna ang lahat ng tindahan natin," sinabi ni Junmo. "Susuko na ako. Ako ang may gawa nito, kaya ayusin ko." Hinabol ni Jung Gichon para pigilan, pero sinabi ni Junmo, "Ayusin ko ang lahat para hindi maapektuhan ang kumpanya, pero kung maayos ko ito, gusto kong sumali sa deal sa pagitan ng China at Japan." Pumunta si Junmo sa police station para sumuko. Kinapusasuhan siya ang pulis na si Hang Mingo ay nagbanta na ikukulong siya dahil sa pananakit sa pulis. Pero nginisihan lang siya ni Junmo na ikinagalit ng pulis. Kaya akmang sasaktan si Junmo, pero pinigilan ng kasamang pulis. Patuloy na tinanong ni Hang Mingo si Junmo kung sino ang mga kasama ni Jung Gichon sa hotel, pero nanatiling kalmado si Junmo at sinabing wala siyang alam nang sabihin ni Junmo na kumikilos siya tulad ng goon. Sinipa siya ni Hang Mingo at sinuntok ng sunod-sunod sa mukha. Kahit pinipigilan ng kasamang pulis, patuloy na binaliw siya ng pulis na parang hayop na ikinawasak ng itsura ni Junmo, pero umiti pa rin siya. Pagkatapos ng naputukan na ang isang mata, nagpatuloy si Hang Mingo sa pagtatanong kay Junmo tungkol sa mga tao sa hotel. Akmang susuntukin ulit siya nang dumating si Prosecutor Chow kasama ang mga mataas na opisyal ng pulis. Pagkatapos, si Hang Mingo at mga boss niya ay yumuko para humingi ng tawad kay Prosecutor Chow. Nagbanta si Prosecutor Chow na ire-report ang pang-aabuso ng pulis doon. Lahat ng boss ay yumuko ng todo para makiusap kay Prosecutor Chow. Napatawarin ang kanilang istasyon. Si Hang Mingo rin ay nagsalita para humingi ng kapatawaran habang si Junmo ay nakaupo ng kalmado humihiti. Pagkatapos pinalaya siya at sinundo ni Head Gunseo sakay ng kotse. Sinabi ni Junmo kay Head Gunseo, "Buti na lang dumating si Prosecutor Chow nang binubugbog ako ng pulis na iyon. Kaya hiniling nila akong pumirma ng kasunduan na hindi ko sila ikakaso sa pananakit at pinalaya ako." Sinabi ni Head Gunseo kay Junmo, "Hindi ko maintindihan kung bakit si Jung Gichon pinayagan kang sumali sa deal sa China at Japan imbes na ako. Pareho naman tayong karapat-dapat," sumagot si Junmo. "Sa totoo lang, pareho tayong desertisi nang sa tungkulin na iyon sa tingin ko. Mas karapat-dapat ka pa kaysa kina Jungbei at Leafy Song. Kailangan lang nating alisin ang iba para makapasok ka." Nang makabalik at natipon kasama sina Jung Gichon at mga tauhan ng gang, nagsalita si Jungbei na nagdududa kay Junmo bakit kaya biglang dumating ang prosecutor. "At nailigtas ka ng tamang-tama? Hindi kaya ang ate mong pulis ang nag-report para sa'yo? Sino bang makakalusot ng ganoon kadali pagkatapos manakit ng pulis? Masyado kang maduda. Uminom ka na, huwag nang isipin yan, pero bakit ang daming butas sa libro natin ngayong buwan?" Narinig ito ni Jungbei at pumasok sa loob para ayusin ang mga record. Sinabi ni Jung Gichon kay Junmo, "Mukhang gusto ka ng babaeng taga-China. Dalhin mo si Head Gunseo para makipagkita kay Midli at hilingin na ibalik ang deal." Tinutulan nito ni Effie Song dahil sa tingin niya masyadong bago pa si Junmo para gawin ang misyong ito. Pagkatapos ng mag-isa sa rooftop, naalala ni Jung Gichon kung paano siya hinamak ni Ojama mula sa Japan, kaya galit na galit siya. Sinabi ni Prosecutor Chow kina Junmo at Hepeson, "Malapit na tayo sa dulo. Dahil alam na natin ngayon ang ginagawa ng Japan at China kay Jung Gichon. Kailangan lang nating mahuli sila sa aktong magtransaksyon. Kailangan nating ipagpatuloy ang deal," sinabi ni Junmo. "Kakausapin ko ang babaeng taga-China, pero kayo maghanap ng paraan para alisin si Jungbei. Siya ang pinakamagdududa sa akin at magdadala ng maraming problema sa akin."
Nang dumating ang gabi pumunta ang tauhang taga-China sa Rock Cave, na bagong bukas ni Jung Gi-chun. Pumasok siya sa loob para hanapin ang isang lalaking blonde na may buzz cut. Pagkatapos kinuha niya ang isang tumpok ng pera mula sa bulsa bilang lihim na senyales, para humiling ng gamot mula sa blonde na ito. Nang malaman ng blonde na gusto niyang bumili, hinila niya ang taga-China papunta sa banyo, pumasok siya sa isang cubicle. Pagkatapos lumabas at kinuha ang pera mula sa tauhang taga-China, pumasok ang tauhan sa cubicle at nakita ang blonde, na nag-iwan ng maliit na kahon sa loob ng toileta. Tinawagan ni Junmo si Midley para makipagkita. Pagkatapos dinala ng tauhan ang kanyang amo para makipagkita kay Junmo. Sinuri ng tauhan ang kotse ni Junmo para tingnan kung may nakatagong mapanganib na armas. At saka pinayagan ang amo niyang sumakay sa kotse ni Junmo. Hiniling ni Midley kay Junmo na dalhin siya sa isang Japanese restaurant habang umiinom sila ng tsaa. Mataman siyang tinitigan ni Midley at tinanong bakit ka ganoon katapat kay Jung Gi-chun. Hanggang sa ibinuwis mo ang buhay mo para sa kanya. Siya ang nagturo sa akin ng maraming bagay. Ang tao ko ay madalas sumunod sa dikta ng puso. Narinig ito ni Midley at lalong nadama na bagay si Junmo sa kanyang tipo. Pagkatapos malakas na hiniling ni Junmo kay Midley na ipagpatuloy ang transaksyon kay Jung Gi-chun. Tinawag ni Midley ang tauhan niya at ibinigay ng tauhan ang kahon sa kanyang amo. Na binili sa Rock Cave kagabi, sinabi ni Midley. Itinuro sa akin ng mga nasa entertainment industry kung saan makakabili ng pulbos na ito. Kung ilalagay mo sa tubig at bumula tunay at purong-puro ito. Ito ang top grade na ginawa namin sa China. Nangangahulugan na itinago ni Jung Gi-chun ang mga gamot na dapat i-export sa Japan para ibenta sa mga Korean. Kaya hindi ko na maipagpapatuloy ang transaksyon sa isang hindi mapagkakatiwalaan. Humingi ng paumanhin si Junmo at hiniling kay Midley magtiwala ka at makipagtulungan sa akin. Sa pagkakataong ito ako ang magdadala ng gamot direkta sa Japan para kay Jung Gi-chun. Basta maibalik ko ang pera sa kanya, walang dahilan para tumanggi siya. Nang umalis si Midley, hinawakan ni Junmo ang kamay niya at sinabi kong makikipagtulungan ka sa akin. Mas maraming oras tayong magkasama pero malamig pa rin si Midley nang umalis. Gumalaw si Junmo at galit na ipinaalam kay Hepe Son ang hinayupak na si Jung Gi-chun ay ninakaw ang mga gamot na para sa Japan. Nalaman ito ng mga taga-China kaya maaaring mabigo ang transaksyon, sinabi nila. Na mabibili ang gamot na iyon sa Rock Cave, kailangan nating magmalakas para alisin si Jungbe. At pigilan ang kalakalan na ito para mapakalmahan ang mga taga-China. Pumunta si Jungbe sa isang private detective at binigyan siya ng tumpok ng pera. At sinabi sa detective, may bagong tauhan ang gangko na si Kun Sung-ho, sinabi niya. Na magkaklase sila ni Inspector Yun Chun mula pagkabata, gusto ko lang malaman. Kung talagang nakatira siya sa Wonju noong bata pa, babayaran kita ng triple. Kung makumpirma mo ito para sa akin. Sa oras na iyon dinala ni Jung Gi-chun ang kanyang ina sa simbahan. Malapit sa bahay nila noong maliit pa siya. Para hilingin sa ina niya na gawin ang isang bagay para sa kanya pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula sa private detective. Pumunta si Jungbe sa akin para magpaimbestiga ng ilang bagay. Pero hindi ko binanggit ang ledger na pinasuri mo sa akin. Sa gabi pumunta si Jungbe sa Rock Cave para magtrabaho pero hinintuan siya ng 2 pulis. At dinala sa istasyon para uminom ng tsaa, sinabi ng pulis may nagsumbong sa amin. Na makakabili ng purong pulbos sa Rock Cave na pinamamahalaan mo. Ipinakita pa ng pulis ang kahon na nabili mula sa Rock Cave. Pero sinabi ni Jungbe na wala siyang alam. Sa oras na iyon maraming pulis ang sumalakay sa Rock Cave para mag-inspeksyon pagkatapos. Hinuli nila ang blonde na may buzz cut at nakakita ng maraming sachet ng pulbos na nahulog mula sa katawan niya. Sinuri ng pulis ang mga kwarto sa loob at nakita ang isang sikat na mga awit. Nayakap-yakap ang isang babae sa banyo. Dinala ng pulis ang blonde na may buzz cut sa istasyon at sinadyang ipadaan siya kay Jungbe. Para isipin ng blonde na si Jungbe ang nagsumbong sa pulis. Gumalaw ang mga awit at galit na tinanong sinong hinayupak ang nagsumbong sa akin. Sumagot ang pulis, ang dating kaklase ng may-ari ng Rock Cave, si Jungbe. Pagkatapos sinadya ng pulis na palayain si Jungbe. Nang makabalik sa opisina nagpakita ng pagdududa ang big boss na nagsumbong si Jungbe sa pulis kaya sinugod nila ang Rock Cave. Pero sinabi ni Jungbe wala akong sinabi sa pulis. Pagkatapos tumakbo ang mga awit papasok, hinawakan si Jungbe sa kwelyo at paulit-ulit na tinanong. Bakit mo sinabi sa pulis na gumagamit ako ng droga para sirain ang buhay ko? Patuloy na ipinaliwanag ni Jungbe, hindi ko ginawa yon. Agad tinawag ni Jung Gi-chun ang lahat na lumabas para makausap niya si Jungbe ng pribado. Kumikbi si Jungbe at sinabi sa big boss nang pinalaya ako ng pulis kasama si Sung-ho, walang problema. Pero nang ako naman lahat nagdududa sa akin. Wala akong sinabi sa pulis, alam mo namang hindi ako nagsisinungaling kahit kanino. Inilabas ni Jung Gi-chun ang isang ledger at sinabi, ito ang pangalawang libro sa Rock Cave na pinamamahalaan mo. Akala mo ba hindi ko alam na lihim kang nagbibenta ng gamot ko sa likod ko? Kunin mo ang lahat ng pera mo at tumakas sa bansang ito, lumayo ka sa mga pulis. Pwede kang gumawa ng kahit ano pero huwag mo akong lulukohin. Luhaan si Jungbe at sinabi pagkatapos ng 25 taon itataboy mo ako. Ngayon ako ang pinakakailangan mo sa tabi mo. Nabaliw ka na dahil sa pulis na si Yun Chun, patuloy mong binibigyan ng tiwala si Sung-ho. Dahil kilala niya ang inspektor na iyon, kakaibang mga bagay ang nangyayari. Pero wala kang dudang nadarama sa kanya, ibinalik ni Jungbe ang gintong relo. At sinabi habang umiiyak, balang araw malalaman mo na bulag ka na, sigurado ako nang umalis si Jungbe. Si Jung Gi-chun ay nagmalakas at nadurog ang loob.
Sinabi ni Head Gun Seo kay Junmo, pumasok ka at alagaan ang big boss. Susundan ko si Jungbae para tapusin siya. Pumasok si Junmo sa loob at hiniling kay Junggi-chan, huwag kang malungkot at magpaduwal pa. Kailangan nating buhayin ang negosyo natin. Pumasok si Jungbae sa elevator para umalis. Hinintuan ni Head Gun Seo ang pinto at sumakay kasama si Jungbae. Nang marinig niya si Head Gun Seo, na sinabihan siyang bumaba sa hagdan para magpapayat. Malakas na inapakan ni Jungbae ang paa ni Head Gun Seo. Pagkatapos nagsimula silang maglabanan, mas lamang si Head Gun Seo. Kaya binangga niya ang ulo ni Jungbae sa salamin, at binagsak siya sa sahig pagkatapos kinontrol ni Head Gun Seo ang isang kamay ni Jungbae. At binali ang braso niya, kinuha ni Head Gun Seo ang isang piraso ng salamin. At binigyan si Jungbae ng mahabang peklat sa mukha at binantaan. Huwag ka nang bumalik sa lugar na ito. Kinaumagahan hiniling ni Junggi-chan kay Ate Yun-chan na pumunta sa simbahan. Hiniling niya kay ate na pumasok mag-isa, pumasok si Yun-chan sa loob. At nakita ang mga tao na nagtitipon para sa isang prayer service para sa kanyang yumaong ina. Nalabis niyang ikinagalaw at si Junggi-chan ang nagpahanap sa kanyang ina para i-organize ang prayer service na ito para sa ina ni Yun-chan pagkatapos ng seremonya. Tumayo si Junggi-chan sa labas para makinig sa usapan ni Yun-chan. Kasama ang kanyang ina at mga kapitbahay nang marinig ang isang kapitbahay na nagsabi, "Kamukha mo noong nasa elementarya ka pa." Nagduda si Junggi-chan kaya tinawagan ang private detective at sinabi, "Imbestigahan mo ang mga hiniling ni Jungbae sa'yo, gusto kong kumpirmahin kung talagang nakatira si Inspector Yun-chan sa Wonju noong bata pa. Parang sa Seoul siya palagi mula pagkabata." Lumabas si Inspector Yun-chan mula sa simbahan at nagpasalamat kay Junggi-chan sa pag-organize ng prayer service para sa kanyang ina. Pagkatapos pumunta silang dalawa sa isang cave. Nagsalita si Junggi-chan kay Yun-chan, "Magtagal pa tayo rito ng isang oras ha. Gusto ko lang titigan ang mukha mo ng tahimik sa loob ng isang oras." Sinabi ni Prosecutor Chow kay Junmo, sinundan ni Hepson at nakita na sina Junggi-chan at ang asawa mo ay nasa isang cave. Pagkatapos nakatanggap ng tawag si Prosecutor Chow mula sa isang pulis sa Gangnam Station. Pumunta ang private detective sa akin para ipasuri kung ang ama ni Inspector Yun-chan ay nagtrabaho sa Wonju Police Station. Papunta na siya sa asosasyon ng mga retiradong pulis para mag-imbestiga pa. Narinig ito ni Junmo at napagtanto na ginagamit ni Junggi-chan ang asawa niya bilang bihag. Kaya agad siyang tumakbo para hanapin ang private detective. Pumunta ang detective sa asosasyon ng mga retiradong pulis para kumuha ng impormasyon tungkol sa pamilya ng ama ni Inspector Yun-chan at nalaman niya na hindi kailanman umalis ng Seoul ang ama ni Yun-chan para magtrabaho. Kumuha ang detective ng folder ng mga dokumento at umalis. At akmang tatawag kay Junggi-chan nang dumating si Junmo at sinabi, "Pinadala ako ni Boss Junggi-chan para kunin ang folder." Nang makitang itinago ng detective ang folder sa katawan, hinikayat siya ni Junmo na umakyat sa rooftop para mag-usap ng pribado. Nakatayo sila sa ilalim ng malakas na ulan habang nag-uusap. Nang makitang tatawag ang detective kay Junggi-chan, pinigilan siya ni Junmo at hiniling na kunin ang folder. Nanlaban ng detective at sinubukang tumakas pero nakalock ang pinto. Tinanong ng detective si Junmo, bakit kailangang magpanggap ang pulis bilang goon? Sumagot si Officer Park Junmo, manugang ni Group Cool Junmo, kung patuloy kang magiging tauhan ng mga gangster, makukulong ka ng matagal. Makipagtulungan ka na sa pulis. Itinulak ng detective si Junmo at tumakbo pero natamaan siya ni Junmo ng volley sa paa at natumba. Bumangon ang detective, itinulak ulit si Junmo at umakyat sa hagdan. Akala niyang makakalukso sa kabilang gusali pero naharang ang paa niya sa kable ng kuryente. At nahulog siya diretso sa lupa. Bumaba si Junmo at nakita ang detective na hindi na gumagalaw sa lupa. Lumapit siya para kunin ang folder. At nakita ang tunay niyang resume sa loob nito. Sa kabilang banda tiningnan ni Yun-chan ang orasan at nakitang lumipas na ang isang oras. Kaya nagpaalam siya kay Junggi-chan para umalis. Tumawag si Junggi-chan sa detective. Pero kinuha ni Junmo ang telepono ng detective. At hindi sinagot ang tawag, pagkatapos ay umalis siya dala ang folder. Pumasok si Junmo sa kotse at patuloy na tumunog ang telepono ng detective. Sa kabilang linya paulit-ulit na tinawagan ni Junggi-chan ang detective pero hindi makontak. Sinabi ni Prosecutor Chow kay Junmo, chinheck ko ang call history. At hindi tumawag ang detective kay Junggi-chan bago siya nahulog. Pero mukhang nawala ng kontrol si Junmo dahil muntik nang mapahamak siya at ang asawa niya. Pagkatapos pinuri ni Prosecutor Chow si Junmo kung nadelay ka ng 1 minuto. Nalaman na ni Junggi-chan ang totoo at natapos na ang investigasyon. Pumunta si Junggi-chan sa opisina ng detective at sinabihan ng mga tao roon na aksidente siya nahulog mula sa mataas na palapag. Bago ka dumating at umalis, dumating si Junmo kay Junggi-chan at sabik na pinag-usapan ang plano na makipagkita kay Midli bukas. At susubukan kong kumbinsihin ang mga taga-China na ipagpatuloy ang transaksyon natin, pero nagpakita ng pagdududa si Junggi-chan kay Junmo. Sinabi ni Prosecutor Chow kay Yun-chan, nakita ni Junmo ang pagkamatay ng detective. Siguradong nasindak siya, panatilihin mo ang komunikasyon para matulungan siyang maging matatag. Sumigaw si Yun-chan habang nakikipagtalo kay Prosecutor Chow. Pinabayaan mo ang asawa kong mag-isa sa mapanganib na lugar ng walang tulong. Sumagot si Prosecutor Chow, paano ka magiging isip kung may kasamang grupo? Nagpa siya si Inspector Yun-chan na tawagan si Junggi-chan para magkita bukas. Mukhang marami kang gustong sabihin sa akin. Pumayag si Junggi-chan sa hiling ni Yun-chan na magkita pagkatapos.
Kinuha ng inspektor ang baril mula sa drawer niya samantala. Naalala ni Jung Gi-chon ang babala na ibinigay sa kanya ni Jungbe. Kaya tinawagan niya ang tauhang si Yongdae at hiniling bukas pumunta ka sa opisina. Kinaumagahan sumakay ng taxi si Midli papunta sa opisina para makipag-date kay Junmo pagkatapos. Dumating din si Inspector Yun-chon para makipagkita kay Jung Gi-chon. Nakita ni Junmo ang asawa niya sa opisina at nagulat siya. Pero nagpaalam siya sa kanilang dalawa para dalhin si Midli sa labas. Sa elevator tinanong ni Yun-chon sino iyang kasama mo Sung-ho. Sumagot si Jung Gi-chon partner ko siya sa negosyo. Gusto niya talaga si Sung-ho dinala ni Jung Gi-chon si Yun-chon. Diretso sa opisina niya para maglibot habang nag-uusap sila kay Jung Gi-chon. Dumating ang tauhang si Yongdae kaya dinala siya ni Jung Gi-chon sa kwarto. Para mag-usap ng pribado binigyan ni Jung Gi-chon si Yongdae ng lihim na misyon. Nang umalis si Yongdae para gawin ang misyon, kinuha ni Jung Gi-chon ang kwintas at baril niya sa labas naman si ate. Yun-chon ay may nakatagong baril sa bag niya. Lumabas si Jung Gi-chon at masayang nakipag-usap kay Inspector Yun-chon. At hinikayat si ate tara pumunta tayo sa isang lugar. Dinala ni Junmo si Midli para maglaro ng sugar candy game sa isang slum area sa Seoul. Samantala hinintay ni Jung Gi-chon si Yun-chon sa isang beach at ipinakilala sa inspektor. Sa hinaharap magiging kompleks ito na tatawaging Free International City. Dito rin magiging matagumpay na negosyante ako si Jung Gi-chon at sa tabi ko ikaw ate Yun-chon. Pagkatapos sinubukan niyang ilihis ang usapan sa ibang bagay. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula kay Junmo ang asawa niya. Pero pinili niyang hindi sagutin sa kabilang banda. Nakita ni Midli na hindi fokusado si Junmo sa paglalaro kasama niya kaya medyo nadismaya siya. Kaya itinago ni Junmo ang telepono sa bulsa. Pumunta si Yongdae sa lugar kung saan namatay ang detective. Para mag-imbestiga ayon sa utos ni Jung Gi-chon habang nagmamaneho si Jung Gi-chon at hinintay. Si Yun-chon nakatanggap siya ng tawag mula kay Yongdae kaya huminto siya para sagutin. Nagulat si Yongdae sabi ng pulis na hulog ang detective mula sa mataas na palapag. Dahil sa kapabayaan lang wala siyang telepono sa katawan wallet lang. Pupuntahan ko ang asosasyon ng mga retiradong pulis para mag-imbestiga pa. Binuo ni Jung Gi-chon ang plano para gawin ni Yongdae pumasok si Yongdae sa loob. At sinabi sa babaeng clerk, galing ako sa Gangnam Police Station. Habang naglalakad sina Jung Gi-chon at Yun-chon sa beach, hinawakan niya ang kamay ni ate at tinanong. Hindi ka kailanman nakatira sa Wonju, di ba? Pero ang tatay ko ay nagtrabaho sa Wonju kaya madalas akong bumabalik-balik sa pagitan ng Seoul at Wonju. Paano mo nalaman na nakatira ako sa Wonju? Sinabi sa akin ni Sung-ho na noong maliit pa kayo. Nakatira ka malapit sa bahay niya pero sa simbahan. Sinabi ng mga tao na nag-elementarya ka sa Seoul kaya medyo nagtaka ako. Sumagot si Yun-chon lumipat ako rito noong nagsimula akong mag-elementarya. Pero ano bang epekto noon sa relasyon natin? Nakatanggap ulit ng tawag si Jung Gi-chon mula kay Yongdae na nagulat. Nakuha ko na ang folder na kinuha ng detective kahapon. Babasahin ko sa iyo ang work history ni dating Inspector Group Kulha. Pagkarinig nito hinawakan ni Jung Gi-chon ang baril sa bulsa ng jacket niya. Pagkatapos hiniling kay Yun-chon humiling ka muna sandali. May kinuha si Jung Gi-chon sa bulsa niya handa na rin si Yun-chon. Nakunin ang baril sa bag niya pero naramdaman niya na isinusuot ni Jung Gi-chon ang kwintas sa kanya kaya binitawan ng inspektor ang baril. Humingi ng paumanhin si Jung Gi-chon kay Yun-chon pasensya na napagkamalan kita. Ito ang kwintas na ipinangako ko sa iyo noong high school pa tayo. Naluha rin si Yun-chon dahil sa sobrang kaba. Nakaupo si Yongdae sa kotse at naalala na natipuhan niya ang clerk na kakakilala lang. Kaya nagpasya siyang bumalik sa loob para ligawan ito. Sa loob nagpapasalamat si Hepe Son sa clerk. Salamat sa pagtulong sa amin na palitan ang folder. Nang makita si Yongdae na papasok umalis agad si Hepe Son. Dala ni Yongdae ang isang bouquet ng bulaklak at ibinigay sa clerk. Sina Head Gonseo at Ye Visung ay naghihintay sa labas ng hotel na. Sumakay ang dalawang partner mula sa Japan sa taxi. Kaya sinundan sila ng dalawa sa kotse. Dumating si Officer Hang Mingo sa lugar kung saan namatay ang detective. Para mag-imbestiga at nakapulot ng lighter sa crime scene. Dinala ni Midli si Junmo sa isang fancy restaurant para kumain sinabi ng babae kay Junmo. Sigurado akong girlfriend ni Boss Junggi ang babaeng kasama niya kaninang umaga. Dahil sobrang lambing ng tinginan nila pagkatapos tinawag ni Midli ang tauhan niya. At sinabi kay Junmo gusto naming doblehin ang presyo. 3,000,000 bawat kilo at doblehin din ang dami sa 16 na kilo bawat transaksyon. Nagdalawang isip si Junmo dahil masyadong mataas ang dami kaya sinabi niyang tatanungin niya si Boss Junggi. Pero hiniling ni Midli na ang magdesisyon, gusto ko siyang marinig mula sa iyo Sung-ho. Dahil gusto kita. Habang nagmamaneho pabalik kay Yun-chon tinanong ng inspektor. Parang may pagdududa ka sa akin. Dahil pulis ako, di ba? Hindi alam mo na ba lahat ng ginagawa ko sa trabaho ko? Sa totoo lang noon pa gusto na kitang makita ulit. Pero mula nang magkita tayo, maraming kakaibang nangyari at magkakilala pa kayo ni Sung-ho. Ipinaliwanag ni Inspektor Yun-chon kilala ko si Sung-ho. Dahil ang tatay niya ay adik lang nagulat din ako nang makilala siya. Siguro tadhana ang nagdala sa tin ulit. Sasabihin ko sa'yo ang totoo pagkatapos kitang makita ulit. Chinek ko kung may criminal record ka. Nalaman ko na ang pinsan ni Sung-ho na si Taeho ay pinatay ni Sergeant Kang. At nawawala na rin si Sergeant Kang malakas na tinanong ni Jung Gi-chon. Kaya ba pinaghihinalaan mo akong suspect sa pagpatay kay Sergeant Kang? Kaya ka lumapit sa akin. Kahit gawin mo pa yon, wala akong pakialam naniniwala ako sa'yo. Tatabi ako sa'yo hanggang matupad ang pangarap mo dahil mahal kita.
Niyakap at hinalikan ni Jung Gi-chon si Yoon-chon nang mahigpit at pinilit din ng inspektor. Nasuklian ang halik ng lalaki. Sinundan ni na Head Gon-seo at If Hee-sung ang dalawang partner mula sa Japan at nakita sila. Nakipagkita at nakipagkamay sa Chai Girl ang kaaway ng gang. Kaya tinawagan nila si Jung Gi-chon para iulat. Hiniling ng Big Boss bumalik kayo sa opisina, sinabi ni Jung Gi-chon kay Yoon-chon, ipapakilala kita sa lahat ng empleyado sa kumpanya. Sa restaurant ngayon, pagkatapos mag-isip ng matagal, sinabi ni Junmo, kay Midli tatanggapin ko ang hiling mo. Inutusan ni Midli ang tauhan, iulat mo sa tatay ko. Makikipagtulungan tayo kay Jung Gi-chon bilang Midleman at siya ang magiging bagong transporter, si Kun Sung-ho. Sa drug production din ngayon, si Professor John kasama ang maraming manggagawa ay nagsisikap para gumawa ng pinakapuro ng mga droga. Pagkatapos nakatanggap ng tawag ang tatay ni Midli mula sa tauhan. Nagdesisyon ang dalaga na sundin pa rin si Boss Jung-gi at ang bagong transporter ay si Kun Sung-ho. Sinabi ng Chinese boss, ayoko nang makipagtulungan kay Jung Gi-chon. At tandaan, iwasan siya ngayong gabi kahit anong mangyari. Dinala ni Jung Gi-chon si Yoon-chon sa opisina at ipinakilala sa lahat ng tauhan. Ito ang magiging asawa ko, sa hinaharap na gulat si If Hee-sung nang marinig ito. Pagkaraan, habang pinapasya ni Jung Gi-chon si Yoon-chon sa opisina, hiniling ni If Hee-sung kay Jung Gi-chon, pumasok ka sa kwarto, mag-usap tayo ng pribado. Galit na galit si If Hee-sung na dinala ng Big Boss ang pulis sa opisina. At ipinakilala pa itong fiance paano kung gamitin kanya. Kapag naiisip ko lang ang pulis, kinikilabutan na ako. Pero matigas si Jung Gi-chon, walang mangyayari. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Paano yung pakikipagtulungan ng mga Hapon sa Chai Girl Gang? Sumagot si Jung Gi-chon, hintayin natin si Sung-ho na makipag-usap kay Midli kahit anong mangyari. Wala ring magagawa ang mga Hapones kung hindi magbibigay ng gamot ang mga taga-China. Patuloy na nagrereklamo si If Hee-sung dahil binigay ng Big Boss ang lahat kay Sung-ho para makipag-date sa pulis, pero sinabi ni Jung Gi-chon, magtitiwala ka lang sa desisyon ko. Pagkatapos uminom ng wine si Jung Gi-chon kasama si Inspector Yoon-chon at inamin ng lalaki, mula nang makita kita, nagbago ang isip ko. Sinabi mong tutulungan at poprotektahan mo ako, sinabi mo ring mahal mo ako, totoo lahat yon, di ba? Sa restaurant, pagkatapos ng negosasyon, pinuri ni Midli si Junmo. Matapat ka, matapang at gwapo pa. Gusto mo bang matulog kasama ko? Mabibigo ang transaksyon, nagulat si Junmo nang marinig ito. Agad hinila ni Midli si Junmo sa pribadong kwarto. At sinunggaban siya ng halik, sinuklian din ito ni Junmo habang mga alaala ng kasal niya. At ang imahe ng asawang inspektor ay patuloy na sumasagi sa isip. Kaya nahati ang loob niya sa pagitan ng tungkulin at damdamin. Ang telepono sa mesa ay tumunog, ngunit hindi pinayagan ni Midli na sagutin ito ni Junmo. Habang ang dalawa ay halos lumampas na sa hangganan nila sa isa't isa, biglang binuksan ng kanyang tauhan ang pinto ng kwarto. Pagkatapos noon ay sinabi niya sa kanyang amo na si Lolo ay nagdesisyon na pumili ng grupong Playgirl bilang bagong transporter ngayong gabi at sila ang bahala kay Jung Gi-cheon. Agad tinanong ni Junmo kung ano ang nangyari at sinabi ni Midli, kung wala si Direktor Jung, mabubuhay ka pa rin ng mahimbing, diba? Sa oras na ito, ang amo ng grupong Playgirl ay umiinom kasama si Ojama. Habang hinintay ang tauhan na dumating para tapusin si Jung Gi-cheon. Pagkatapos, maraming mga guon ng grupong Playgirl ang dumating na may hawak na armas sa kamay at pumasok sa opisina ng gang ng gamam. Sinubukan ni Junmo na tawagan si Jung Gi-cheon, ngunit abala ito sa pagpapahinga kasama si Eunju. Kaya tinawagan ni Junmo ang hepe ng pulisya upang ipaalam. Alam na ang grupong Playgirl ay paparating na, ngunit sa oras na iyon ay sumugod na ang mga guon sa loob. Agad nagutos si Haeryong sa kanyang mga tauhan na kunin ang mga gamit at maghanda sa labanan. Narinig ni Gi-cheol ang ingay at lumabas. At sinabihan ni Kidong na malapit ng magkagyera, kaya hinila niya si Eunju sa kwarto at sinabi, kahit anong makita mo, kailangan mong intindihin at maniwala sa akin. Hawak ni Gi-cheol ang baril. Handa nang ilabas si Eunju. Sa labas nagsimula na ang labanan, hawak ni Jung Gi-cheol ang baril. Pinatay niya ang ilang guon ng kalabanggang at hinawakan ang kamay ni Eunju. Sa oras na ito, nakarating na rin si Junmo at sumali sa laban para tulungan ang gang ng Gangnam. Tinapos ang mga guon na umaatake. Pagkatapos tiningnan niya ang asawa niya bago muling kinuha ang armas para lumaban. Isang guon ang sinakal si Eunju at hinila sa kwarto, ngunit mabilis itong tinapos ni Gi-cheol. May isa pang sumubok sumaksak kay Eunju, ngunit pinabagsak din ito ni Gi-cheol. Nakita ni Eunju sa salamin ang asawa niya na parang nababaliw at puno ng dugo. Kaya labis siyang nagulat. Pinakalmahan siya ni Gi-cheol dahil akala niya natatakot ito. Biglang pumasok si Amitli kasama ang kanyang tauhang Chino sa opisina at tinanong si Junmo, bakit kailangan mong ibuwis ang buhay mo para rito? Tiningnan ni Junmo sina Eunju at Gi-cheol bago sinabi, may isang tao akong gustong-gusto kong protektahan at alagaan. Sinabi ni Amitli na ito ang unang pagkakataon na sumuway siya sa ama niya. Direktor Jung, patunayan mo na hindi ako mali. Si Ojama ngayon ay mukhang iritado dahil hindi pa natatapos ng kanyang mga tauhan sa grupong Playgirl. Si Jung Gi-cheol sa oras na ito kasama ang hepe ng pulisya. Nanguna sa gang ng Gangnam papunta sa lugar na ito. Pagpasok sa loob, agad hinawakan ni Junmo sa lip at idinapa ang pinuno ng grupong Playgirl sa mesa ng malamig. Ginamit ang kutsilyo para putulin ang litid sa paa ng pinuno. Sinabi ni Gi-cheol kay Ojama na tawagan si Kanamoto sa Korea at humingi ng paumanhin sa akin ng harapan kung hindi walang makukuhang produkto. Si Eunju pa rin ay hindi makapaniwala sa ibang mukha ng asawa niya.
Galit na galit siya kay Kapitan Son bago umuwi hawak ang larawan. Nang mag-asawa sa kamay, naalala niya ang simpleng kabaitan ni Junmo noong nagsimula silang mag-date. Pagkatapos umiyak ng husto ang babaeng inspektor. Si Junmo naman ay nakaupo ng tulala na alala ang masasayang araw nila ng asawa. Nang mag-propose siya kay Eunju, pagkatapos nakatanggap si Eunju ng mensahe mula kay Gicheon. Pinakalmahan siya nito at hiniling na malagpasan niya ang gulat sa nakita. Patuloy na nakinig si Eunju sa mensahe ng asawa. Ipinaliwanag ni Junmo na hindi niya makontrol ang sarili. Hiniling niya na huwag nang makialam si Eunju sa kaso tatapusin niya ito at babalik sa kanya. Humingi siya ng paumanhin. Dinala ni Gicheon si Junmo sa bahay ng nanay niya para maghapunan. Pagkatapos habang natutulog sila sa iisang kwarto, pinayuhan ni Junmo si Gicheon. Magmalaki ka at ayusin ang relasyon sa mga Hapones kung hindi dahil sa kanila. Hindi natin magbenta ang lahat ng produkto, ngunit sinabi ni Gicheon. Tiningnan ko si Kanemoto bilang ama pero plano niyang patayin tayo at si Eunju rin. Nang tanungin ni Junmo kung okay lang kay Eunju ang nakita, sinabi ni Gicheon. Nasa panig ko siya. Nalungkot si Junmo sa sinabing iyon. Inimbitahan ng punong prosecutor ang isang komisyoner sa opisina ng pulisya ng Gangnam para kumain at hiniling sa kanya. Kalimutan ang labanan sa pagitan ng Gangnam Gangnam at grupong Playgirl para mahuli ng kanyang mga tauhan ang Gangnam Gangnam. Kasama ang mga Tsino at Hapons. Sa opisina sinabi ni Haeryong na kung wala ang tulong ng mga Hapons, hindi natin mabenta ang 16 na kilo ng produkto, ngunit iginiit ni Gicheon. Hintayin natin si Kanemoto na humingi ng paumanhin bago muling magtulungan. Si Junmo ay naiinip na kaya sinabi niya, pupunta ako sa hotel para makipag-usap sa dalawang Hapons. Nagkagulo na tayo ng malaki. Ang tanging paraan para tahimik na maibenta ang produkto ay sa pamamagitan ng kasosyo sa Japan. Negosyo lang ito, tama ka boss. Sa oras na ito dumating ang pulis na guon na si Hang Mingo at kumatok sa opisina. Sinabi niya kay Gicheon. Ayon sa call log, ang huling tumawag sa iyo ay ang pribadong investigador. Bago siya mamatay, sinabi ni Gicheon na hiniling ko lang sa kanya na mag-imbestiga ng ilang bagay. Iniabot ng pulis ang lighter mula sa Japan na natagpuan sa lugar, ngunit sinabi ni Gicheon, hindi sa akin yan. Pagkatapos lumabas siya at nakasalubong si Junmo, sinubukan siyang bitad ng pulis. Kaya binato kay Junmo ang lighter at sinabing nahulog mo ito sa presinto. Ngunit mabilis na sinabi ni Junmo na hindi sa kanya iyon. Sinisi ng pulis si Junmo sa pagpatay sa investigador at pagkuha ng telepono nito, ngunit kalmado itong itinanggi ni Junmo. At pinaalis ang pulis na guon. Dumating si Gicheon para makipagkita kay Inspector Eunju at nangako na kapag natapos ang kompleks ng internasyonal na libreng lungsod, lalabas na siya sa mundo ng krimen sa oras na iyon. Matatayong matapang siya sa harap ni Eunju at ng pamilya niya. Hinawakan ni Eunju ang kamay niya at sinabing naniniwala siya sa kanya. Pumunta si Junmo sa hotel para makiusap kay Ojama, yumuko siya ng todo para humingi ng paumanhin sa ngalan ng boss niya. Pagkatapos sinundo niya sina Ojama at ang tauhan nito papuntang airport. Nangako si Junmo na dadagdagan nila ng doble ang import mula sa China. At syempre mananatili ang presyo kada kilo. Si Kanemoto mismo ang pumunta sa Korea para makipag-usap kay Gicheon. Sa harap ng kanyang kinikilalang ama, ang malaking boss ay nagmalaki at mayabang ng todo. Dahil halos mawalan siya ng buhay, dahil sa kingpin na ito, hiniling ni Kanemoto na doblehin ang import sa parehong presyo. Ngunit hiniling ni Gicheon na humingi muna ito ng paumanhin sa kanya. Ngunit iginiit ni Gicheon na kailangan muna siyang hinga ng paumanhin ni Kanemoto. Pagkatapos inilatag ni Gicheon ang kanyang kondisyon para ipagpatuloy ang pakikipagtulungan. Matapos basahin ng matandang Hapones ang papel, nagalit ito at tumalikod na umalis. Nang dumating si Junmo at binasa ang papel, nalaman niyang hiniling ni Jung Gicheon na itaas ang presyo ng 30 DK. Kaya't labis siyang nagalit dahil hindi na muling makakakonekta sa mga Hapons. Nang lumabas, tinulak ng matandang Hapones si Ojama ng malakas at umalis kasama ang kanyang tauhan ng mag-isa. Pumunta si Junmo sa sinihan para hanapin si Midley at sinabi nito na tumawag na si Kanemoto sa ama niya. At hiniling na direktang makipagtransaksyon nang hindi nadadaan sa mga Koreano. Agad hiniling ni Junmo na payagan siyang maging bagong transporter sa Korea. Pagkatapos dumating silang dalawa at dinala ni Ojama para makipagkita kay Kanemoto. Si Junmo ay paulit-ulit na humingi ng paumanhin para sa kanyang boss. At hiniling sa matandang Hapons na payagan siyang maging bagong transporter nang hindi binabago ang presyo. Gusto ring tumulong ni Midley kay Junmo kaya sinabi niya, hindi ba't sinabi mo na kailangan ng middleman sa Korea? Para hindi maapektuhan ang iyong landas sa politika o ang produksyon ng ama ko. Ngunit ako ang magdedesisyon kung paano ay de-deliver, kaya walang direktang transaksyon. Tinanong ng matandang Hapones si Junmo kung gusto niyang maging anak niya. Inilabas ng tauhan ang isang kutsilyo at inilagay sa mesa, hiniling ng matanda kay Junmo na magsakripisyo ng isang daliri bilang tanda ng katapatan. Pagkatapos hinawakan ng tauhan ang kutsilyo at handa ng putulin ang kamay ni Junmo. Ngunit ang dugo ay tumalsik sa mukha ni Junmo bagamat galing ito sa katawan ng matandang Hapones. Dahil bago iyon, tinawagan na ni Ojama ang tauhang biglang sumugod. Nasabay nilang patalsikin si Kanemoto, pagkatapos ay tinapos pa ni Ojama ng ilang putok. Para mas mabilis na maipadaos ang matanda, sinabi ni Ojama kay Junmo na napag-usapan na nila ito ni Director Jung. At bago yun, lihim na nakipagkita ang tauhan kay Jung Gicheol para yayain sa kooperasyon. At nangakong aalisin ang matandang Hapones. Sa oras na iyon ay pumasok din si Jung Gicheol sa lugar. At hiniling kay Ojama na muling buhayin ang negosyo. Pagkatapos inaya ni Gicheol si Junmo na uminom. Sinabi ni Gicheol na ngayon ay maayos na ang lahat, nagtitiwala na sa iyo ang mga Tsino.
At wala na rin ang matandang Hapons, magandang pagkakataon na ito para sa iyo. Pagkatapos ng misyong ito, magpapahinga na ako sa mundo ng krimen. Pagkatapos ikaw ang hahalili sa akin, gusto ko nang maging ordinaryong tao. At mamuhay ng payapa mula nang makita ko ulit si Eunju. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang dapat kong gawin para maging karapat-dapat sa kanya. Sinabi ni Junmo na pulis siya. Sinabi ni Gicheol na kaya nga gusto kong maging karapat-dapat para sa kanya. Ang dating hepe ay masyadong mainitin ang ulo, kapag tumigil naman ay sobrang nag-iisip pagkatapos magkaanak. Ikaw ang pinakaangkop, naniniwala akong magagawa mo itong mabuti. Kinaumagahan hiniling ni Gicheol kay Junmo na dumalo sa komperensya. Para ilunsad ang kanyang libreng internasyonal na lungsod kahit si Inspector Eunju ay dumalo rin sa seminar ng patayin ang mga ilaw sa silid ng komperensya. Para ipakilala ang proyekto ng libreng internasyonal na lungsod, lumapit si Hangmingo ang pulis at umupo malapit kay Gicheol. Hiniling niya kay Gicheol na isuko ang tagapaghatid na si Jiang Qi. Ikaw ba ang pumatay kay Manager Cho? Alam ko na ikaw ang boss ng distribusyon ng droga, siguradong mahuhuli kita. Pagkatapos malakas siyang pumalakpak para pasiglahin si Gicheol na magsalita sa entablado at lumabas siya. Ngunit lihim na kinunan ng kanyang kasamahan ang larawan ni Inspector Eunju. Lumabas si Junmo at tinawagan si Kapitan Son para pagalitan kung bakit. Hinayaan niyang makialam si Hangmingo kahit saan nakita pa niya si Eunju. Kung mahuli ni Hangmingo si Gicheol sa pagbebenta ng droga, bago tayo ang lahat ng pagsisikap natin. Sa investigasyon ay masasayang, agad dinawagan ng punong prosecutor ang hepe ng pulisya ng Gangnam. At nagreklamo tungkol kay Hangmingo, gusto kong malaman ang bawat galaw niya araw-araw. Sabihin sa kanya na huwag masyadong magmalasakit. Dumating si Midli sa hapunan kasama sina Junmo, Gicheol at Eunju nang ipakilala ni Gicheol na ito ang kasintahan ni Junmo. Agad nagpakita ng hindi kasiyahan si Eunju. Patuloy na sinalakay at ipinagyabang ni Midli na naging hindi komportable si Eunju. Pagkatapos ay hinawakan pa ni Midli ang kamay ni Junmo at sinabi, "Gusto ko talaga siya." Bilang sagot, hinawakan din ni Eunju ang kamay ni Gicheol at tiningnan siya ng may pagmamahal. Pagkatapos inaya ni Midli si Junmo na uminom ng ilang baso dahil hindi niya gusto ang ECB doon. Dinala ni Midli si Junmo sa kwarto at sinadyang halikan siya. Ngunit umiwas si Junmo at sinabing nahihiya siya. Pagkatapos ipinakita ni Midli ang kanyang residency card at sinabing maninirahan na siya sa Korea. Alam mo ba kung bakit ko ito ginawa? Nagpakita ng pagkagulo si Junmo at sinabing parang simula ngayon. Mas gusto na kita kaysa sa inaakala ko. Pagkatapos ay matamis silang nagkatinginan. Kinaumagahan tinanong ni Haeryong si Junmo kung natulog na siya kay Midli. Dapat ako ang nakipag-date sa kanya. Pagkatapos nagsimulang magplano si Haeryong para kunin ang kargamento mula sa China. Pupunta tayo sa pantalan at lalabas sa dagat para kunin ang produkto. Pagkatapos ipapasa natin ito sa ating mga tauhan. Kalahati ng kita ay ipapadala sa kumpanya, ang natitira ay hatiin natin. Noon kinuha ng Big Boss ang 40 DTRF, kami ni Gicheol ay 30 DTRF, ngayon 4 na tayo. Sinabi ni Gicheol na 30 DTRF para sa akin at sayo 20 DTRF kina Junmo at Hepe. Handa akong bawasan ng 0 DTRF. Pagkatapos ay hiniling ni Gicheol na alisin si Hangmingo dahil banta niya akong hulihin sa smuggling ng droga. Noong gabing iyon, hinuli ng pulis na guon ang isang lalaki na bumibili ng droga at siya pala ang ama ni Junmo. Sinubukang tanungin ni Hangmingo ang lalaki kung si Gicheol ba ang namumuno sa drug ring, ngunit sinabi ng ama na wala siyang alam. Nakatanggap ng ulat ang punong prosecutor kahapon na hinuli ni Hangmingo ang isang adik na si Park Jimin. Mukhang gusto nitong makialam sa investigasyon sa droga. Napagtanto ni Kapitan Son na ama ito ni Inspector Park Junmo, kaya pagkatapos pumunta si Kapitan Son para makipagkita sa ama ni Junmo. Binigyan niya ito ng isang bungkos ng pera at hiniling na huwag nang makipagkita kay Hangmingo. Huwag kang magsabi kahit ano kay Junmo at sa asawa niya. Pagkatapos pumunta si Kapitan Son para makipagkita sa isang babaeng bayaran na kakilala niya upang subukang hanapin ang tagapaghatid na si Jiang Qi na hinintay ni Hangmingo. Ngunit sinabi ng babae na kilala niya lang ang kasintahan ni Jiang Qi. Pumunta si Kapitan Son sa isang bukid para hanapin ang kasintahan ni Jiang Qi na ngayon ay nagtatago rin dahil lihim na gumagawa ng droga sa bukid na ito. Hiniling ni Kapitan Son sa babae na pumunta sa presinto at umamin na ang lalaking ito ang pumatay kay Manager Cho. Pumayag din ang babae at hiniling kay Kapitan Son na ayusin ang lugar para sa kanyang panganganak. Bago pumasok sa presinto para magbigay ng salaysay, nangako si Kapitan Son nadadalhin niya ang babae sa isang social welfare center para makapanganak ng maayos. Pagkatapos sumuko, ililipat siya sa mga prosecutor. Sa oras na iyon, gagawa ako ng paraan para mailabas kita sa opisina ng prosecutor. Pumasok ang babae sa presinto at umamin kay Hangmingo. Ako ang kasintahan ni Jiang Qi. Nang maghinala ang pulis. Bakit biglang lumitaw ang babaeng ito sa tamang oras? Kinalas niya ang jacket at sinabing isinuot ito ni Jiang Qi. Noong araw na napatay si Manager Cho, binugbog siya ni Manager Cho ng husto. Dahil tauhan si Jiang Qi ng Gangnam, binaril nila si Manager Cho. At ang gumawa noon ay si Hepe Seo. Sinabi mismo sa akin ni Jiang Qi iyon, kaya hiniling ng pulis sa babae na maging saksi para sa kanya. Pagkatapos pumunta ang pulis na guon sa opisina ni Jung Gicheol at kinapos si Hepe Seo dahil sa pagpatay kay Manager Cho. Pagkatapos binantaan niya na hulihin din si Jung Gicheol sa lalong madaling panahon. Si Haeryong ay mukhang nataranta dahil natakot na baka
Magbunyag si Hepe Seo ng iba pang kasama sa organisasyon kaya sinabi kay Junmo. Hilingin mo kay Midli na magpadala ng higit sa 16 na kilo, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng baliw na pulis na iyon habang kaya pa natin. Kailangan nating gumawa ng malaking hakbang. Sinabi ni Junmo kay Kapitan Son na si Hepe Seo. Siguradong hindi ibubunyag ang iba pang kasama sa organisasyon si Hangmingo. Titigil lang sa investigasyon pagkatapos malaman na nasasayang lang ang oras niya. Ang grupo ni Jung Gicheol ay labis na nag-aalala dahil napalilibutan ng pulisya. Kaya mag-aangkat sila ng maraming produkto para makagawa ng malaking kita at makatakas. Ito na ang huling pagkakataon natin. Pinayuhan ng husto ni Kapitan Son si Junmo na huwag masyadong magmalabis. Baka hindi na makabalik bilang pulis. Sinabi ng isang pulis kay Hepe Seo. Kakilala ako ni Direktor Jung, hiniling niya na gamitin mo ang karapatan sa katahimikan sa pulisya. Nang binaril si Manager Cho, kami lang ang naroon. Kaya gumagawa lang ng ebidensya ang pulisya. Malapit ka nang makalabas sa kulungan. Paulit-ulit na tinanong ng pulis na guon si Hepe Seo kung siya ba ang pumatay kay Manager Cho. Ngunit paulit-ulit lang din niyang binanggit ang karapatan sa katahimikan. Na ikinagalit ng husto ni Hangmingo, hiniling niya na dalhin ang kasintahan ni Jiang Qi para harapin. Ngunit sinabi ng kasamahan na inilipat na siya sa mga prosecutor para imbestigahan ang paggawa ng iligal na droga at lalo pang nagmalabis ang galit ng pulis nang marinig iyon. Pumunta si Junmo kay Midli para hilingin na dagdagan ang dami ng inaangkat na produkto sa transaksyon. Hanggang sa maghinala si Midli, hinawakan ni Junmo ang kamay niya para ipakita ang damdamin. Pumayag din si Midli na itaas ang supply sa 30 kilo, iyon ang naipon ng tatay ko. Ipinangako ko na ibibigay ko lahat sa'yo. Inabisuhan ng punong prosecutor ang lahat ng pulis na maghanda sa aksyon para mahuli ang isang gang sa isang investigasyon na maaaring makapasok sa kasaysayan. Si Junmo ngayon ay nagmamaneho ng sasakyan kasama si Jung Gicheol, habang si Haeryong ay nagmamaneho ng isa pang sasakyan patungo sa pantalan para kunin ang produkto. Sina Junmo at Jung Gicheol ang pumasok sa pantalan habang si Haeryong ay nagbabantay sa labas. Pagkatapos lumarga na ang bangka na sinasakyan ng dalawa. Ngunit sa oras na iyon sa opisina pumasok si Dong Bae sa opisina ni Jung Gicheol at umupo sa upuan na madalas ginagamit ni Jung Gicheol. Sina Junmo at Jung Gicheol ay nasa bangka sa dagat at naalala na 2 araw bago iyon. Dinala ni Jung Gicheol si Eunju sa isang marangyang ifila at sinabing ito ang magiging bahay natin kapag natapos ng mahimbing ang kasunduang ito. Magsisimula ako ng bagong buhay dito kasama mo. Si Eunju noon ay humiling kay Jung Gicheol na pag-isipan. Naitigil ang huling kasunduang iyon. Pagkatapos nakipagkita rin si Eunju sa asawa niya at hiniling na itigil ang investigasyon. Tiningnan ni Junmo ang kwintas na suot ni Eunju at tinanong kung dahil ba iyon kay Jung Gicheol. Sina Junmo at Gicheol ay sumakay ng bangka para makipagkita sa isang barkong pangkalakalan ng Sino. Pagkatapos natanggap nila ang buong kargamento at pinabalik ang bangka sa Pampang. Inayos nila ang mga produkto sa mga maleta. Nang dumating ang bangka sa Pampang, inilagay nila ang kargamento sa sasakyan. Humingi si Junmo ng pahintulot na mag-car sandali. At isinulat ang impormasyon ng pantalan kung saan pupunta si Jung Gicheol sa isang sako. At inilagay ito sa tangke ng tubig sa banyo. Lumabas si Junmo at nagmaneho palayo. Si Haeryong ay nagmaneho rin sa likod. Pumasok ang isang pulis sa banyo at kinuha ang sako na iniwan ni Junmo pagkatapos. Maraming pulis at si Kapitan Son ang nagsimulang mag-ambush sa pantalan. Hintayin natin silang magkarga sa barko ng mga Hapons, pagkatapos ay hulihin natin silang lahat. Habang nasa sasakyan, sinabi ni Jung Gicheol kay Junmo, minsan nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Matibay at matyaga kang sumunod sa layunin mo. Kaya ko ipinasa sa'yo ang negosyong ito. Hindi magiging madali pero good luck sa'yo. Pero kung masyadong mapanganib, itigil mo agad. Biglang may truck na tumakbo sa kabilang direksyon at bumangga sa sasakyang minamaneho ni Junmo. Na nagbabangga ng sasakyan sa gilid ng kalsada, bumaba ang isang lalaki mula sa truck. At napagtanto na siya ang lalaking blonde na dating nagkanulo sa Gangnam Gangnam. Nakita niyang nawalan na ng malay sina Junmo at Gicheol, kaya kinuha niya ang buong kargamento. Nagising si Jung Gicheol at sinubukang tawagin si Junmo. Gisingin mo, pagkatapos ay sumabog ang sasakyan. Nakatanggap ng ulat si Kapitan Son na sumabog ang sasakyan ni Junmo malapit sa pantalan. At naagapan ni Jung Gicheol na ilabas si Junmo bago sumabog ang sasakyan. Nagising si Junmo. At sinabi ni Jung Gicheol na nawala na ang buong kargamento. Pagkatapos dumating si Haeryong at sinakay ang dalawa pa uwi. Matigas ang paniniwala ni Jung Gicheol na si Dong Bae ang may gawa nito dahil siya lang ang nakakaalam ng ruta ng paghahatid natin. Nakatanggap ng ulat si Kapitan Son tungkol sa pagsabog ng sasakyan. Ngunit walang tao sa loob nito. Agad nag-utos si Kapitan Son na umatras. Bumalik si Jung Gicheol sa opisina at inanunsyo na sinaksak sila sa likod ni Dong Bae at ng blonde na si Okay Jun at ibinigay ni Jung Gicheol ang listahan ng mga drug dealer sa Seoul at hiniling sa mga tauhan na alamin kung may komunikasyon ba sila kay Dong Bae. Sinuri ni Jung Gicheol ang kanyang safe. Ngunit isang gintong relo lang ang natagpuan. Tumawag si Ojama para pagalitan si Jung Gicheol. Dahil walang natanggap na produkto, binigyan kita ng 1 linggo para mabawi ang kargamento. Sa oras na ito, pumunta si Hangmingo sa presinto sa probinsya, kung saan dating nagtrabaho si Junmo dahil gusto niyang imbestigahan ang background ng asawa ng inspektor, si Eunju. Ngunit sinabi ng pulis dito na nagpaalam na siyang may sakit. Ngayon dumating din si Junmo para humingi ng paumanhin kay Midli dahil nabigo ang transaksyon. Ngunit hindi nagpakita ng galit si Midli at naniniwala na makakahanap si Junmo ng paraan para maitama ang lahat.
Sinabi ni Junmo kay Midli na siguradong magagalit ang tatay niya sa China. Natatakot ako na baka magdulot ito ng gulo sa'yo, pero sinabi ni Midli, gusto ko lang gawin ito kaya huwag kang magmalasakit. Gusto ko ang hangin sa tabing ilog dito noong nasa China pa ako. Tuwing umaga lumalabas ako sa ilog para magpahangin. Dahil malapit ang bahay ko sa ilog itong sa lungsod ng Changshan, agad kinuha ni Junmo ang impormasyong ito. Sa oras na iyon tumawag ang tatay sa China sa kanyang tauhan na nasa Korea at nalaman na ang anak niyang babae ay nahuhumaling sa pag-ibig. Kaya labis siyang nagalit. Dinala ni Junmo si Midli sa sasakyan at bumalik para sabihin sa kanya, gusto mo bang bumalik muna sa China pansamantala dahil hindi maganda ang sitwasyon dito? Ngunit sinabi ni Midli na kapag naayos na ang lahat sabay tayong pupunta. Tinawagan ni Junmo si Kapitan Son at nautal na sinabing alam ko na kung nasaan ang base sa China. Sa oras na iyon nakatanggap din ang pulisya sa China ng ulat mula sa pulisya ng Korea na may gang ng mga Koreano't sinong gumagawa ng droga sa Changshan. Ang anak na babae ng leader si Midli ay nasa Korea. Iimbestigahan natin ang kanilang base ng produksyon at hihintayin ang signal mula sa Korea para sa pag-aresto. Si Dongbae ay nagmaneho papunta sa presinto para sunduin si Hepe Seo na pinalaya na. Sa sasakyan ikinuwento ni Dongbae kay Hepe Seo, pinadala ako ng Big Boss para imbestigahan ang pamilya ng pulis na si Yunju. Agad nag-utos si Hepe Seo na bumalik sa presinto ng Gangnam. Dumating si Kapitan Son para makipagkita kay Yunju at ipaalam na ligtas pa rin si Junmo. Tinanong ni Yunju, kung gayon bakit kahapon pumunta si Hang Mingo sa presinto ni Junmo para imbestigahan siya? Pumunta si Kapitan Son sa presinto ng Gangnam para hanapin ang pulis na guon na ito. At ipinakilala ang sarili bilang si Park Junmo na hinintay mo kahapon. Si Dongbae habang nakaupo sa sasakyan na pagtanto na nakita niya na si Kapitan Son dati. Sinabi ni Hang Mingo kay Kapitan Son na niloloko ka ng asawa mo pero wala kang alam. Ang nasa larawan ay si Jung Gicheol at ang katabi niya ay asawa mo, ano pa ba? Sinabi ni Kapitan Son na nga, pero bakit kailangan mong palaging makialam sa buhay pamilya ng iba? Hindi ko maintindihan kung paano ka naging inspektor. Nang lumabas si Kapitan Son, naalala rin ni Dongbae na nakita niya si Kapitan Park noong pumunta siya sa asosasyon ng mga retiradong pulis para imbestigahan ang background ng pamilya ng pulis na hiniling ng Big Boss. Si Junmo ngayon ay nagulat kay Jung Gicheol na noong nakaraan nakipagkita ako kay Midli. Dahil nawala ang lahat ng produkto natin, hindi pa sila nakakatanggap ng bayad. Kaya mukhang hindi maganda ang lagay nila. Sinabi ni Jung Gicheol na nawala ang pera noong araw na kumuha tayo ng kargamento. Si Dongbae ang pumunta sa opisina at kinuha ang lahat. Nagalit ng gusto si Junmo nang marinig ito. At tinanong kung may kamag-anak o pamilya ba si Dongbae. Kailangan nating baliktarin ang lahat para mahanap si Dongbae. Ngunit hiniling ni Gicheol kay Junmo na huwag lumampas sa hangganan. Lumabas si Junmo at nakatanggap ng tawag mula sa asawa para magkita. Lumabas ang sekretarya sa asosasyon ng mga retiradong pulis na makipagkita sa hepe ng Criminal Division para sa ilang tanong. Sumakay ang sekretarya sa sasakyan ng may tiwala para makita si Hepe Seo. Tinanong ni Hepe Seo ang sekretarya, ano ang hiniling sayo ni Park Junmo? Dahil tinutukan siya ng kutsilyo sa liig, umamin ang sekretarya. Sinabi niya na siya ay pulis laban sa droga at hiniling sa akin na palitan ang mga dokumento. Nakipagkita si Junmo sa asawa niya at kay Kapitan Son at hiniling kay Kapitan Son na sa anumang paraan. Kailangang mahanap si Dongbae, wala na tayong oras. Si Junmo ay mukhang nawala ng kontrol at hiniling sa asawa na huwag nang makialam pa. Huwag kang magpakita at gambalain ako ulit. Tinanong ni Kapitan Son kung bakit sobrang nagbago si Junmo. Sumagot si Junmo ng galit, sino ba ang nagpilit sa akin sa ganitong sitwasyon? Sino ang humila sa akin at kay Yunju sa kakaibang investigasyong ito? Sino ang nagpadala sa akin sa kabaliwan at nagpapatay kay sino man? Hindi ba't ikaw at ang prosecutor na si Cho ang may kasalanan? Pagkatapos ay bumalik si Junmo sa opisina. Sa oras na iyon nakatanggap ng tawag si Kapitan Son mula sa sekretarya na sinabi na bumalik si Dongbae at hiniling na ipakita ang iba pang lihim na dokumento. Kaya sinabi ni Kapitan Son na pupunta siya agad habang kinokontrol ni Hepe Seo ang sekretarya. Nagmaneho si Junmo papunta sa bahay ng tatay ni Dongbae para hanapin ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula kay Hepe Seo na humiling sa kanya na pumunta sa asosasyon ng mga retiradong pulis para tulungan siya. Si Junmo ay labis na nabahala kaya agad siyang nagmaneho papunta roon. Samantala nakipagkita si Yunju kay Jung Gicheol at dahan-dahang sinubukang pigilan siya. Naitigil ang mapanganib na trabahong ginagawa niya. Sinabi ni Gicheol na hindi pa niya naabot ang pangarap niya. Malapit na ako sa dulo, sayang naman kung susuko ako ngayon, huwag kang mag-alala sa akin. Sa oras na iyon nakatanggap si Gicheol ng ulat mula sa tauhan na nahuli na si Dongbae. Kaya bumalik ka sa opisina agad. Pumasok si Kapitan Son sa madilim na kwarto at hindi nakita ang sekretarya. Lumabas siya at napansin na nakalock ang pinto. At nilock ito ni Dongbae gamit ang kadena. Lumabas si Hepe Seo at tinanong, asawa ka ba ng inspektor na si Yunju? Pagkatapos hinugot niya ang kutsilyo at sinugod si Kapitan Son. Bumalik si Jung Gicheol sa opisina at nakita ang lahat ng tauhan na nagtipon doon. Pagkatapos nakita niya si Dongbae na nakaupo ng kampante sa upuan at binabasa ang plano ng libreng internasyonal na lungsod kasama ang blonde na si Okay Jun na nakaupo rin ng may gun. Nakarating si Junmo sa lugar, sinabi ni Dongbae na nahanap ko na ang pulis. Na matagal nang sumusubaybay sa atin, asawa siya ng kasintahan ng boss. Sigaw ni Junmo kay Dongbae na buksan ang pinto at tumakas sa malayo. Dahil pulis ang nasa loob. Pumasok si Junmo at nakita si Kapitan Son na nakatali. Na may malubhang sugat sa katawan. Lumabas si Hepe Seo.
At ibinigay kay Junmo ang personal file na mailarawan ni Kapitan Son. At sinabing asawa siya ng kasintahan ng boss, sa palagay ko sina Yunju at ang asawa niya. Nagplano para hulihin tayong lahat pero nahanap ko pa ang badge na ito. Kapitan siya ng Drug Crime Investigation Team sa scene. Bakit siya nagpapanggap bilang Park Junmo? May alam ka ba gagamitin ko ang baril niya para tapusin siya? Pinigilan agad ni Junmo si Hepe Seo. Dahil hindi pwedeng patayin ang pulis na ginala si Hepe Seo at hiniling kay Junmo. Hawakan mo ang kutsilyo at tapusin ang pulis na iyan, may kutob ako. May kasabwat sa grupo natin na nakikipag-ugnayan sa pulisya. Itinapat ni Hepe Seo ang baril kay Junmo at sinabing saksakin mo siya ng diretsyo. Anong relasyon ninyong dalawa nang magpaliwanag si Junmo? Wala kaming koneksyon sa isa't isa. Biglang binaril ni Hepe Seo si Kapitan Son, sumugod si Junmo. At nakipagbuno kay Hepe Seo. Pagkatapos 3 kasamahan ni Kapitan Son ang tumakbo papunta. At hinuli at dinala palayo si Hepe Seo. Agad sinuri ni Junmo ang kalagayan ni Kapitan Son. Sinikap ni Kapitan Son na bilinan si Junmo na huwag mong kalimutan na pulis ka. Pagkatapos 2 tao ang bumikbit kay Kapitan Son papunta sa ambulansya. Sa opisina biglang hinugot ni Jung Gicheol ang baril at itinapat sa ulo ni Dongbae. Sinabi nito, kaya pala gusto mong magsimula ulit ng mag-isa. Bilang isang malinis na negosyante, naaalala mo pa ba ang pangalan ng lahat ng tauhan natin sa gang? Nagsimulang tawagin ni Dongbae ang mga pangalan ng bawat tauhan at nangakong aalagaan sila mula ngayon hanggang. Sa hinaharap hiniling niya kay Jung Gicheol na barilin siya. Sumulong si Haeryong at sinabing tapos na luhaan si Gicheol nang sabihin, kung wala akong makakarating ba kayo ng ganito kalayo? Lahat kami ay nagbuwis ng buhay para mabuo ito, tumigil ka na makasariling hinayupak. Sa tamang oras pumasok si Hang Mingo habang naglalakad at pumapalakpak ng mayabang. Pagkatapos inihayag niya ang pag-aresto kay Jung Gicheol dahil sa iligal na pagmamay-ari ng armas. At bago yun sina Dongbae, Haeryong at ang blonde na si Okijun ay lihim na nakipagkita kay Hang Mingo at ipinakita sa kanya ang 60 kilo ng produkto na ninakaw mula kay Jung Gicheol. Hiniling nila sa pulis na alisin si Jung Gicheol para sa kanila. Ipakulong mo siya habang buhay, bibigyan ka namin ng 0 ebidensya. Mula ngayon kami ang bahala sa iyo ng mahimbing sana mula rito. Protektahan at suportahan mo kami pagkatapos ng kasong ito, bibigyan ka namin ng isang gusaling kasing laki ng presinto ng Gangnam. Kinapos ni Hang Mingo si Jung Gicheol at dinala palayo habang bumababa. Nakita ni Gicheol si Yunju na nakatayo rin sa ibaba. Nang makapasok sa sasakyan ng pulis, lumingon si Gicheol. Parang noong tiningnan niya si Yunju nang dalhin ng pulisya ang buong pamilya. Humabol si Yunju at tumawag para iulat ang sitwasyon sa punong prosecutor. Alam ng punong prosecutor, sinabi kay Junmo na dinala ni Hang Mingo si Jung Gicheol sa presinto mukhang. Ang mga miyembro ng gang ng Gangnam ay nagrebelde, galit na sinabi ni Junmo na kung mahuli siya. Matatapos ang investigasyon natin, pagkatapos ay sumunod siya sa pulis na goon. Ang sasakyang nagdadala kay Jung Gicheol ay dumating sa 100. At sinadyang binangga ng malakas ni Junmo kaya natumba ang sasakyan ng pulis. Lumapit si Junmo, hinila si Jung Gicheol sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Ang punong prosecutor ay naghintay sa labas ng operating room. Lumabas ang doktor at umiling. Kinaumagahan tumawag si Junmo para kamustahin si Kapitan Son. Sinabi ng punong prosecutor na gumagaling na siya, kaya huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon lumabas si Jung Gicheol, kaya binaba ni Junmo ang tawag, ikinuwento ni Gicheol kay Junmo. Ang 3 tauhan ko ay nakipagtulungan sa pulis na goon na iyon para traidorin ako. Nang tanungin ni Junmo kung alam ba nila kung sino ang business partner sa Japan, sinabi ni Gicheol na ako lang ang nakakaalam noon. Hiniling ng punong prosecutor sa lahat ng nasasakupan na pipilitin natin ang gang ng Gangnam hanggang sa sukdulan. Siguraduhin hindi na sayang ang sakripisyo ni Kapitan Son pagkatapos. Sinimulan ng pulisya ang pag-aresto sa mga pangunahing kliyente ng gang ng Gangnam. Inabisuhan ni Dongbae ng 2 malapit na tauhan na ang mga dapat bumili ng produkto natin. Biglang nawala ngayon, ubos na ang mga kliyente natin. Inabisuhan ng punong prosecutor si Junmo na natanggal na natin ang mahahalagang kliyente. Ni Dongbae ngayon, isa na lang ang natitirang kliyente niya, ang mga Hapons. Huwag nating hayaang magtagumpay ang transaksyon nila, handa na ang Japan at China na hulihin sila. Nang tanungin ni Junmo ang lagay ni Kapitan Son, sinabi ng punong prosecutor na gumagaling na siya. Sumugod si Jung Gicheol sa labas at sinabing gusto niyang bawiin ang kanyang produkto. Pinigilan siya ni Junmo at sinabing hinahabol ka ng gusto ng pulisya. Pagkatapos magkasamang uminom ang 2, tinanong ni Junmo. Sabi mo noon kung mahirap masyado itigil ko, bakit hindi ka tumigil? Sinabi ni Gicheol na gusto ko ng normal na buhay, kung pwede lang ibalik ang oras. Gusto ko lang ng simpleng buhay, naisip mo rin ba iyon? Si Junmo ay nag-isip ng malalim at sinabing masyado na akong lumayo, kaya hindi ko alam kung makakabuhay pa ako ng normal. Nagulat ang isang pulis kay Hang Mingo na hinintay ko na si Jung Gicheol. Pero hindi ko mahintay si Junmo. Inilagay ko ang pangalan niya sa internal network ng pulisya, pero wala akong nahanap. Mukhang nabura na napansin ni Hang Mingo na may mali. Dumating ang tauhang Chino sa gang ng Gangnam at hiniling kay Dongbae. Bayaran mo kami dahil kinuha niyo ang 30 kilo ng produkto namin. Sinabi ni Dongbae na pumunta ka kay Jung Gicheol. At maghabol ng pera, hinawakan ng Chinong lalaki ang martilyo at hinampas sa mesa. Pinigilan ni Dongbae ang tauhan na sumagot, at nagsimulang makipag-usap sa kanya, ipakita mo sa akin si Migi. Hinikayat nila ang Chinong lalaki na makipagtulungan sa kanila dahil inalis na nila si Jung Gicheol.
At sinusuportahan pa kami ng pulisya. Sana ikonekta mo kami sa mga Hapones para maibenta ang produkto. Para makabili kami ng produkto mula sa'yo. Dumalo ang punong prosecutor sa libing ni Kapitan Son at hiniling kay Inspector Yunju. Huwag sabihin ito kay Junmo dahil pagod na siya. Pagka-uwi nakatanggap si Yunju ng tawag mula kay Jung Gicheol. Tinanong ni Yunju ang kalagayan ni Gicheol at ni Junmo. Sinabi ni Gicheol na ligtas kaming dalawa pagkatapos ayusin ang lahat, babalik ako sa'yo. Maghintay ka lang. Pumunta si Hang Mingo sa gang ng Gangnam para magtanong tungkol kay Junmo. At nalaman na kilala ni Junmo si Inspector Yunju kaya siya nakapasok. Sinabi ni Dongbae na alam ko kung paano mahuli si Gicheol at Junmo. Sundan mo lang si Yunju at si Midli, mahuhuli mo na si Jung Gicheol. At Junmo dahil dalawang magkapareha silang apat. Nakatanggap si Hang Mingo ng malaking supot ng pera. At pinuri si Dongbae, minsan talagang matalino ka ha. Sina Dongbae at Haeryong ay nakipagkita kay Midli para hilingin ang tulong niya na ikonekta sila sa mga Hapons. Dahil hindi pa nila alam kung saan ibebenta ang 30 kilo at nangako silang babayaran ng buo. Matapos makatanggap ng pera mula sa mga Hapons, pumayag si Midli na ikonekta sila. Sa mga Hapones, isinulat ni Midli sa papel ang lokasyon ng muling paghahatid. Sa kasosyo sa Japan, pagkasakay sa sasakyan tinawagan ni Midli si Junmo. Inabisuhan na ginawa ko na ayon sa hiniling mo. Bukas magaganap ang transaksyon sa pantalan. Tinawagan ni Junmo ang punong prosecutor at sinabing si Dongbae maghahatid ng produkto sa mga Hapones sa pantalan bukas. Si Jung Gicheol ay naghahanap ng paraan para makuha ang perang matatanggap ni Dongbae. Pero bakit hindi ko makontak si Kapitan Son? Sinabi ng punong prosecutor na nag-leave siya, kaya pinatay niya ang telepono sa transaksyong ito. Kailangan nating magtagumpay, makikipag-ugnayan ako sa Japan at China para handa silang hulihin ang mga ito. Ang pulis na malapit kay Hang Mingo ay dumalo sa libing ni Kapitan Son, nagulat siya. Nang makita na iba ang asawa ni Kapitan Son at hindi si Inspector Yunju. At hindi rin siya si Park Junmo. Si Midli ay bumalik sa kanyang hotel room nang dahan-dahang lumapit si Hang Mingo. Sa lugar na iyon pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang malapit na tauhan. Ang pulis na kasama niya ay masayang tumakbo at sinabing nakuha ko na ang mainit na balita, boss. Dumating si Hang Mingo at kumatok sa kwarto ni Midli, ayaw sanang buksan ng babae. Pero sinabi niyang may kailangan kaming pag-usapan tungkol kay Junmo. Ipinakita ng pulis ang resume ni Inspector si Yunju at ang resume ng asawa niyang si Park Junmo. Pero hindi ito ang totoong Park Junmo. Pagkatapos ipinakita ang larawan ng tunay na mag-asawa ni Inspector Yunju. At ang asawa niya ay si Junmo na kilala mo siya, ay isang mataas na opisyal ng pulis na si Park Junmo. Niloko kanya, sabihin mo lang sa akin kung nasaan siya, kakapos ko siya agad. Dahil sa mga ginawa niya habang nag-imbestiga, sapat na iyon para makulong siya habang buhay. Si Midli ay labis na nagdalawang isip at nalilito kung ano ang gagawin. Pero nagpasya siyang tawagan si Junmo at tanungin kung sa lahat ng panahon na mabuti ang trato niya sa akin. Totoo ba iyon sa puso mo? Sinabi ni Midli na pinabalik ako ng tatay ko sa China, sa tingin mo ba dapat akong bumalik? Sinabi ni Junmo na huwag kang manatili sa Korea o bumalik sa China, mas mabuting pumunta ka sa Hong Kong. Hangat matapos ang lahat, si Hang Mingo ay kumakain ng karne sa labas ng lapitan siya ni Midli, hinawakan ang balikat niya. At kinuha ang kutsilyo sa paghiwa ng karne. Pumasok ang tauhan at nakita si Hang Mingo na humihingalo. Sinabi ni Midli na gusto kong protektahan ang isang tao. Napansin ng tauhan na may pulis sa labas kaya hinila si Midli sa kwarto at sinabi, hindi mo ba alam na laging may kasamang pulis? Umalis ka bago sila tumawag ng tulong, huwag kang bumalik sa China. Malakas ang parusa mo roon, kailangan mong mabuhay. Sumama ka sa lalaking pinagkakatiwalaan mo. Lumabas ang tauhan, binuksan ang pinto, itinulak ang pulis at tumakbo palabas. Nakita ng pulis na natapos na ang boss niya, kaya hinabol niya ang tauhang Chino. Kinuha ni Midli ang maleta at umalis sa hotel. Sina Dongbae at dalawang malapit na kasama ay dumating sa pantalan. Para ihatid ang produkto sa kasosyo mula sa Japan, dumating ang isang Hapons para kunin ang kargamento. At binato ang isang bag ng pera, dinala ng Hapones ang produkto sa bangka. Para ipadala sa Japan kay Ojama, inulat ng pulis ang sitwasyon sa puno. Prosecutor na alam na. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Junmo kay Jung Gicheol na sa tingin ko dapat kang manatili rito. Pagkatapos hinugot ang baril, itinapat kay Gicheol, kinadenahan ang kamay niya sa manibela at sinabi, sabi mo gusto mong mamuhay ng normal, natatakot ako na wala ka ng pagkakataon. Sana bayaran mo ang mga ginawa mo dito na matatapos. Lumabas si Junmo at sinabi sa tatlong miyembro ng Gangnam na tapos na ang lahat. Binunot ng mga ito ang kutsilyo para atakihin siya, ngunit maraming sasakyan ng pulis ang dumating. Pinaputukan din ni Junmo ang langit para supilin sila. Pagkatapos sinuli ng pulisya ang tatlong ito. Sa loob ng sasakyan nakita ni Jung Gicheol ang isang susi sa likurang upuan. Sumalakay ang pulisya sa mga negosyo ng Gangnam at hinuli ang lahat. Nang mga goon doon, nagmaneho palayo si Jung Gicheol, ngunit puno ng galit ang mukha. Sa Japan, ang tumanggap ng produkto mula sa Korea ay nakabalik na. At ibinigay ang kargamento sa isang lalaking nangisda, pagkatapos ay dinala ng nangisda ang kahon ng produkto sa isang marangyang bahay para ibigay kay Ojama. Sa tamang oras lumitaw ang hepe ng pulisya, kasabay ng maraming pulis na sumugod at kinontrol ang grupo ni Ojama. Sa China naman, naghahanda ang pulisya na salakayin ang pugad ng produksyon ng droga ng kilalang gang. Maraming pulis ang sumugod sa pasilidad na ito para hulihin ang lahat ng naroon. Inanunsyo ng punong prosecutor sa media na nabuwag na nila ang isang internasyonal na kaso ng krimen sa droga.
At matagumpay na nahuli si Professor John na ipinadala ng Gangnam sa China para makilahok sa produksyon kasama ang organisasyon sa China. Narinig ni Midley ang balitang ito, nanginginig sa galit at tumulo ang luha. Sina Junmo at ang asawa niya ay yumuko sa harap ng abo ni Kapitan Son pagkatapos. Habang nasa sasakyan pa uwi, tinanong ni Eunju ang asawa kung makakabalik kaya tayo sa dati. Pagpasok ng mag-asawa sa bahay, nakita nila si Jung Gi-cheol na nakaupo at tinitingnan ang larawan ng mag-asawa. Hinugot ni Junmo ang baril at hiniling na ibaba ang armas. Sinabi ni Jung Gi-cheol na para protektahan kayong dalawa, iniwan ko ang lahat ng kasamahan ko. Itatanong ko sa iyo, bakit mo ako pinatawad? At kay Eunju, naging totoo ka ba sa akin kahit kailan? Ginamit mo ba ako para sa investigasyon? Luhaan si Eunju at sinabing itigil mo na ang pagkakasala, Gi-cheol. Mali ang ginawa kong gamitin ka at ang lahat. Kailangan nating magbayad sa mga nagawa natin, kung hindi habang buhay pagkatapos ng kamatayan. Sinabi ni Jung Gi-cheol na kayong dalawa ang magbabayad ang natitirang buhay ninyo. Hindi na magiging masaya, tatapusin niya ang sarili, pero binaril siya ni Junmo. Bumukas ang mata ni Jung Gi-cheol, tiningnan si Eunju ng huling beses at nawala ng malay. Kalmado si Junmo na tumawag sa pulisya para mag-ulat. Kinaumagahan, dumalo si Junmo sa seremonya ng pagkilala sa promosyon ng asawa ni Kapitan Son na tumanggap ng parangal para sa asawa. Parehong nakatanggap ng parangal sina Junmo at ang asawa niya. At na-promote, tinanggihan ni Junmo ang pakikipagkamay sa punong prosecutor. Pagkatapos isinagawa ang seremonya ng isang opisyal ng pulisya sa harap ng larawan ni Kapitan Son. Pumunta si Junmo sa sementeryo para dalawin ang libingan ni Jung Gi-cheol. Inilagay niya ang isang singsing at inanyayahan si Jung Gi-cheol ng isang sigarilyo. Pagkatapos lumakad siya pauwi upang subukang mabawi ang dating normal na buhay. Dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, mag-like at mag-subscribe para suportahan ang Moldy Review. Magkita tayo ulit sa susunod na mga video.